Si Zhang Jingmei ay ang tutor ng mayaman na tagapagmana. Habang naliligo pa lang si Long Rii, pumasok na si Zhang Jingmei sa banyo. Nakatapis lang ng tuwalya si Long Rii kaya naman kunwari ay nahiya si Zhang Jingmei at tinakpan ang kanyang mata. Hindi niya alam kung sinadya o hindi niya sinasadya, ngunit biglang nahulog ang tuwalya ni Long Rii. Matapos ang 20 na taon, nakita na rin ni Zhang Jingmei ang pangarap ng kanyang mga mata bilang isang tunay na bida. Sa simula, wala lang naman ang nangyari. Ngunit dahil sa kanyang pagkabirhen ay nawala, hiniling ni Long Rii na managot si Zhang Jingmei. Ang Long Corporation ay ang pinakamalaking korporasyon sa China noong panahong iyon. Itinayo ang sikat na paaralan na tinatawag na bencheng, at ang paaralan ay palaging nanguna sa ranking ng Asia. Ngayon, ang ating bida na si Zhang Jingmei ay opisyal na mag-aaral sa paaralang ito. Isa siyang magandang babae at matalino, ngunit sa loob ng 18 na taon ay wala pa siyang karelasyon. Ngayon, habang nakatayo sa prestihiyosong campus, ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-selfie. Nakita niya na may mga taong nagtitipon at may pinapanood na parang usap-usapan. Sa katunayan, may isang babae na nakatayo sa entablado na umaamin ng kanyang pag-ibig sa isang lalaki na nagngangalang Long Rii. Bigla na lang dumating ang isang magandang babae na nagngangalang Han Zaihe at inayos ang sitwasyon. Ipinagdiinan niya na siya lang ang karapat-dapat na maging girlfriend ni Long Rii. Ang iba ay hindi karapat-dapat para sa kanyang Long Xiao. Sa oras na ito, isang pulang kotse ang pumasok sa campus at nakuha ang atensyon ng lahat. Isang lalaking nakasuot ng pulang damit at may buhok na kulay asul ang bumaba at naglakad patungo sa kanila. Ayon sa sabi-sabi, siya si Long Xiao. Mula nang ipanganak siya ay nakatadhana na siyang maging tagapagmana ng Long Corporation. Mayroon siyang napakatalinong memorya, ngunit wala siyang magandang grado sa paaralan. Ang palayaw niya ay God of the Blue Stream Mountains. Ang kanyang dalawang matalik na kaibigan ay sina Muyu at Weiyu. Mayabang siyang itinulak ang babae at mabilis na pinunasan ang kanyang kamay gamit ang isang tuwalya. Habang nakatayo sa tabi, naasar si Zhang Jingmei at pinagalitan si Long Rii sa ngalan ng kanyang kaklase. Gayunpaman, ang babae kanina ay nabulag sa kagwapuhan ni Long Rii. Naiinis si Zhang Jingmei kaya umalis na lang siya. Pumasok siya sa silid ng guro upang kumuha ng anunsyo sa pagpasok. Sa sandaling iyon, pumasok si Long Rii at galit na tinanong ang guro kung bakit siya nanatili sa Nanyi. Matyagang ipinaliwanag ng guro na sa bawat semestre, 3 beses lang siyang pumapasok sa klase. Hindi pa siya napatalsik dahil sa konsiderasyon na ang paaralang ito ay pag-aari ng Long Rii Corporation. Ngunit, nanatili siyang mayabang at walang pakialam, kaya sa galit niya ay pinunit niya ang registration form ni Zhang Jingmei. Dahil dito, nagalit ang dalaga at nagsimulang sumigaw. Hinihingi na humingi siya ng tawad sa kanilang guro. Hindi alam ni Zhang Jingmei ang tunay na pagkatao ni Long Rii, kaya malakas ang loob niyang sumigaw. Samantala, ang guro na nakatayo sa isang tabi ay naging maingat dahil ang paaralang ito ay pag-aari ng pamilya Long Rii. Ang dalawang lalaking kaibigan ay nagulat din sa kayabangan ng dalaga. Sa huli, ipinakilala ng guro si Zhang Jingmei sa klase at mabilis na nakipagkaibigan si Zhang Jingmei sa babaeng umamin sa pag-ibig kanina na nagngangalang Bangbang. Pag-uwi nila, ang pamilya ni Zhang Jingmei ay labis na ipinagmamalaki ang kanilang anak na babae dahil hindi madaling makapasok sa bencheng. Para sa kanyang ama, ang edukasyon ang pinakamahalaga. Gusto niyang mag-aral ang kanyang anak na babae upang makuha ang prestihiyosong diploma ng paaralan. Ang kanyang ina naman ay may simpleng pananaw. Ang kailangan lang ng kanyang anak ay makapag-asawa ng isang mayaman na lalaki upang maging masaya. Bukod pa rito, pinirmahan niya ang kontrata ng Lady Magazine sa ngalan ng kanyang anak upang kumita ng pera. Simula ngayon, kailangan maging mahinhin at maganda si Zhang Jingmei sa tuwing lalabas siya ng bahay. Sa kasong hindi pagsunod, lalabagin ang kontrata at kailangang magbayad ng 5 milyong yuan. Pagkatapos magsalita, umalis ang tatlo at naiwan si Zhang Jingmei na may malungkot na ekspresyon. Pagkatapos ng isang napakasamang araw, sa wakas ay nakapag-relax din siya. Kamakailan lang, madalas siyang nakikipag-usap sa isang online friend na nagpapasaya sa kanya. Ang lalaki ay nagngangalang Chongzi at nag-usap sila na magkikita sa susunod na linggo. Habang nakaupo sa campus, akmang kakagatin ni Zhang Jingmei ang isang malaking piraso ng tinapay nang maalala niya ang kontrata ng pagiging isang mahinhin na babae. Kaya, isinara niya ang kanyang bibig at nagkunwaring nagbabasa ng isang libro. Bigla na lang, ang nakakainis na kotse ni Long Rii ay nagdulot ng ingay sa publiko. Nararamdaman niya na nainis siya, nilapitan niya ito at pinaalalahanan at nag-away silang dalawa. Hindi rin niya nakalimutang pintasan ang kotse dahil sa pagdudulot ng polusyon at sa pagiging walang silbi sa benche. Si Xiao ay sa unang pagkakataon na pinintasan ng isang tao, kaya hindi niya ito matanggap. Nangako siyang bibigyan niya ng leksyon si Zhang Jingmei. Kinabukasan, sa oras ng pahinga, personal na pumunta si Long Rii sa klase niya at nagbigay ng hamon. Bukod pa rito, may sadyang nag-iwan sa kanyang mesa ng isang kahon na may hugis demonyo na nagpasigaw sa kanyang mga kaklase dahil sa takot. Alam ni Zhang Jingmei na peke lang iyon, ngunit nagkunwari pa rin siyang sumigaw upang magpakita ng kanyang pagiging mahinhin at mahina na babae. Palapit na ang klase sa physical education, ngunit habang nagliligpit siya ng kanyang gamit, may mga kaklase siyang nagbuhos ng tubig at harina sa kanya. Wala siyang magagawa, kailangang magpalit si Zhang Jingmei ng damit kaya nahuli siya sa klase. Hindi nakinig ang guro sa kanyang paliwanag at pinarusahan siya na tumakbo ng 5 beses sa court. Ang mga nambuli kay Zhang Jingmei ay tuwang-tuwa sa nakita nila dahil kailangan niyang tumakbo na nakasuot ng kanyang sapatos, na maga ang kanyang paa at kailangan niyang pumunta sa klinik. Sa puntong ito, naisip niya ang mga oras na binuli siya at nagsimula
nagsimula siyang maunawaan ang problema. Ang hamon na sinabi ni Long Rii ay binuli siya ng mga tagahanga nito. Sinabi ni Zhang Jingmei sa kanyang sarili na lagot ka na, Long Rii. Agad na tumakbo siya upang hanapin si Long Rii upang turuan ito ng leksyon. Ngunit dahil sa kanyang imahe bilang isang mahinhin na babae, kailangan niyang magpanggap na makikipagkamay sa kanya para makipagkasundo. Gayunpaman, sa isang mayabang na binata na tulad niya, sino ang makikipagkasundo sa kanya? Pagkatapos nito, umupo si Zhang Jingmei sa library upang gawin ang kanyang takdang aralin, ngunit bigla siyang inagaw ng kanyang dalawang alagad. Lahat ng ito ay kagagawa ni Long Rii. Pagkatapos nito, ibinigay niya sa kanya ang kasunduan ng master servant na nangangailangan na maging alipin niya si Zhang Jingmei at sundin ang mga patakaran na itinakda niya. Iniisip ang tungkol sa mga sakripisyo ng kanyang mga magulang, malungkot niyang tinanggap ang kasunduang ito. Kinabukasan, nagsimula ang kanyang bangungot ng mag-text si Long Rii sa kanya na dalhin ang isang rolyo ng tissue sa banyo ng mga lalaki sa ika-3 palapag. Pumayag si Zhang Jingmei nang may mabigat na damdamin, ngunit hindi niya alam na ang eksenang ito ay kinukunan ng dalawang alipores ni Long Rii. Binalaan pa nila siya na kung hindi siya susunod sa hinaharap, ipapalabas ang video sa internet para makita ng lahat. Kinabukasan, habang ang klase ay may klase sa martial arts, binigyan siya ni Long Rii ng isang napakahirap na gawain. Iyon ay ang bunutin ang isang hibla ng buhok mula sa ulo ng guro ng baluti. Talagang siya ay masyadong mapang-api. Walang pagpipilian si Zhang Jingmei kundi voluntaryong hamunin ang guro. Sa gitna ng hamon, mabilis niyang binunot ang isang hibla ng buhok na nagdulot ng sakit sa ulo ng guro. Pagkatapos ng mga nakakapagod na araw, umuwi si Zhang Jingmei na may napakayamot na pakiramdam. Ngunit nang matanggap niya ang mensahe ni Chongqi, agad na sumaya ang kanyang mood. Napagpasyahan ng dalawa na magkita sa Sabado ng tanghali sa bookstore. Mula nang dumating si Long Rii sa kanyang buhay, ang buhay niya ay naging parang impyerno sa lupa. Sa umaga pa lang, pinatakbo na siya ng mga batang amo para bumili ng latte. Kailangan niyang tumakbo ng 5 hanggang 7 beses para bumili ng kape dahil hindi sila nasisiyahan sa bawat beses. Minsan, masyadong malamig, minsan masyadong mapait, minsan naman masyadong matamis, at minsan naman ay hinahanap ang karamel. Para harapin ang mga taong ito, dinala niya ang lahat ng sangkap upang sila mismo ang magtimpla. Habang aalis na siya, inutusan siya ni Long Rii na kopyahin ang isang nobela. Tinanggap niya ito at masayang nagsulat. Ngunit nang basahin ng guro ang kanyang sanaysay sa harap ng klase, nagtawanan ang lahat. Si Long Rii ay labis na nahiya at nagalit, habang si Zhang Jingmei ay tuwang-tuwa na nagawa niya itong lokohin. Pagkatapos ng klase, ipinalabas sa gihi ang imahe ni Long Rii. Binalaan niya si Zhang Jingmei dahil sa malubhang paglabag sa kanyang mga patakaran. Bibigyan kita ng 60 segundo para pumunta sa akin. Kung hindi ka makakarating sa oras, makikita mo ang magiging ganti ko. Nang marinig niya ito, sa wakas ay natakot din si Zhang Jingmei, kaya tumakbo siya ng mabilis patungo kay Long Rii. Pagdating niya, nabigyan siya ng gawain na bumili ng sushi sa isang Japanese restaurant na tumatanggap lamang ng 8 customer bawat araw. Ang restaurant ay napakalihim kaya napakahirap itong hanapin at mayroon lang siyang 40 minuto upang tapusin ang gawain. Sa kabutihang palad, nahanap niya ang restaurant at nakabili ng sushi. Ngunit paglabas niya ng pinto, nabangga siya ng isang bisikleta. Ang kanyang binti ay namaga at ang sushi ay nahulog sa sahig, kaya maingat niya itong pinulot at inilagay muli sa plato. Nakita ng lalaki na nasugatan siya, kaya maingat nitong ginamot ang kanyang sugat. Nang makita niya kung paano ito nag-aalala sa kanya, hindi na niya gusto pang maghiganti. Ibinigay niya ang sushi na nahulog sa sahig sa isang aso na nasa malapit. Nang bumalik siya sa klase, nakita ni Han Zaihe sa paa ng kanyang kaklase ang band-aid na ginamit ni Long Xiao. Kaya naman, sinipa niya ang silya at binalaan si Zhang Jingmei na lumayo kay Long Xiao. Akmang sasaktan na niya si Zhang Jingmei, ngunit buti na lang ay pumasok na ang guro sa klase. Pagkatapos ng klase, gumawa na naman ng eksena si Han Zaihe. Sa loob ng kanyang sarili, nag-aaway ang dalawang pagkatao ni Zhang Jingmei. Ang imahe niya bilang isang Venus girl at ang isa naman ay ang pagiging taekwondo niya na gustong lumaban. Buti na lang, dumating ang lalaking Diyos upang protektahan si Zhang Jingmei bago pa siya masaktan. Sa mga mata ni Long Xiao, puno ito ng pagkasuklam kay Han Zaihe. Inihayag ni Long Rii na si Zhang Jingmei ay kanyang pag-aari at siya lang ang may karapatang mambuli dito. Hinubad niya ang kanyang jacket at inilagay ito kay Zhang Jingmei. Si Zhang Jingmei ay nagsimulang magpakita ng interes sa pag-aalala ni Long Rii. Kinabukasan, habang naghahanda si Zhang Jingmei para sa kanyang date kay Chongqi, nahuli siya ng kanyang nakababatang kapatid. Gumastos siya ng malaking halaga upang manahimik ang kanyang nakababatang kapatid. Sa paglabas pa lang niya, pinasakay na siya ni Long Xiao sa kanyang kotse. Pumili siya ng maraming ibang damit upang subukan niya. Si Zhang Jingmei ay sabik na makita ang kanyang online na kaibigan, kaya binago niya ang kanilang meeting place sa isang coffee shop sa mall. Sinubukan niya ang bawat damit ngunit wala ni isa man ang nagustuhan ni Long Xiao. Samantala, nang hindi nakatingin si Long Rii, palihim na tumakbo si Zhang Jingmei sa ibabang palapag para makipagkita kay Chongqi. Sa una nilang pagkikita, binigyan siya ni Chongqi ng isang drawing niya na kanyang inilarawan sa kanyang isipan. Ang kanyang gwapong mukha at ang kanyang kahinhinan ay nagparamdam sa kanya ng pag-ibig. Kaya di kailangan niyang palihim na magpabalik-balik sa pagitan ng dalawang lalaki. Ang mga sikreto ay hindi maaaring itago sa lahat ng oras, at sa wakas ay nahuli din siya ni Long Rii. Nagkataon na magkakilala ang dalawang lalaki. Nakita ni Chongqi na si Long Rii ang masamang Long na madalas na ikinukwento
ito ni Zhang Jingmei. Dahil sa kanilang unang pagkikita ay nagkaroon ng malaking problema. Muling nakipagkita si Chauncey sa kanya upang mag-usap sila ng mas matagal. Pag-uwi niya, natakot siya na baka masira ang kanyang imahe bilang isang mahinhin na babae sa paningin ni Chauncey. Ngunit nang mag-message ang lalaki, sumaya siya. Lalo siyang sumaya nang hindi niya inisip ang nangyari kanina. Ang lolo ni Long Ri ay labis na nag-aalala sa kanyang apo na nanatili sa parehong antas ng pag-aaral sa loob ng maraming taon. Kaya nagpasya siyang kumuha ng isang tutor para sa kanyang apo. Upang hindi na mag-alala ang kanyang lolo, iminungkahi ni Long Ri na gawing tutor si Zhang Jingmei. Kinabukasan, dinala niya ang tutoring contract, ngunit tinanggihan ito ni Zhang Jingmei. Bilang amo, syempre, hindi papayag si Long Xiao na tanggihan siya ni Zhang Jingmei. Inutusan din niya si Zhang Jingmei na huwag makipagkita kay Chauncey nang walang pahintulot. Pag-uwi niya, nagreklamo siya tungkol sa pagiging tutor ni Long Ri. Ayaw ng kanyang ama na pilitin niya ang kanyang sarili na gawin ang mga bagay na hindi niya gusto. Ang kanyang nakababatang kapatid ay sinusuportahan siya na magtrabaho ng part-time dahil sa 1,000 sweldo. Ang kanyang ina naman ay mas nangarap at sinabi sa kanyang anak na samantalahin ang pagkakataong ito upang maging malapit kay Long Xiao at magkaroon ng pagkakataong makapasok sa mundo ng mayayaman. Nang makita niya na pinapagalitan ng kanyang ina ang kanyang ama dahil sa hindi pagkita ng maraming pera, nagpasya siyang tanggapin ang part-time na trabahong ito. Dahil dito, nagbago ang ugali ng kanyang ina at lumiwanag ang mukha nito. Kinabukasan, dumating siya sa bahay at nakita niya si Uncle Lee. Nagtataka siya kung bakit ang isang mahinhin na ina na tulad ni Auntie Long ay nagkaroon ng anak na demonyo at walang modo na si Long Ri. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ang isang natatanging libro. Nang akmang kukunin na niya ito, mabilis itong kinuha ni Long Xiao. Dahil alam niyang gusto niya ang libro, biniro niya ito at pagkatapos ay itinapon ito sa bintana. Dahil dito, pinagalitan niya ito at sinabing, maliban sa sarili mo, wala nang ibang mahalaga sa iyo. Sa pagdinig niya nito, hiniling niya na humingi siya ng tawad dahil hawak pa rin niya ang libro at hindi niya ito itinapon. Napagtanto niya na sobra na ang kanyang ginawa, kaya humingi siya ng tawad na nagpasaya sa kanya. Ang unang araw ng klase ay natapos ng walang natutunan dahil wala siyang gana na mag-aral. Sa pagkakita ni Han Zaihe na pinapahalagahan ni Long Xiao si Zhang Jingmei, nainggit siya. Kaya habang wala si Bangbang at Zhang Jingmei, nilagyan niya ng pampurga ang inumin ni Zhang Jingmei. Ngunit, ang babaeng masama ang loob ang sumakit ang tiyan. Narinig pala ni Bangbang ang plano ni Han Zaihe. Nang walang tao sa silid-aralan, pinalitan niya ang mga baso ni Zhang Jingmei at Han Zaihe. Mas lalo pang sumaya si Zhang Jingmei nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Chauncey. Para maging romantiko, inihanda niya ang steak para sa kanya. Dito, nalaman niya ang isa pang lihim tungkol kay Long Ri. Noong bata pa si Chauncey, pinasuot siya ng kanyang ina ng damit kaya naisip ni Long Ri na babae siya at matagal niya itong sinundan. Nang makita niya na interesado siya sa larawan na nakasuot siya ng damit at hawak kamay ni Long Ri, ibinigay niya ito sa kanya bilang souvenir. Ito rin ang magiging lihim na sandata laban sa demonyo. Pagkaalis niya sa bahay ni Chauncey, pumunta siya sa bahay ni Long Xiao upang kunin ang kanyang nakalimutang gamit. Nagkataon naman nakagagaling lang ni Long Ri sa paliligo at nakatapis lang ang tuwalya na ikinahiya niya. Dahil sa kanyang pagkabigla, nahulog ang tuwalya at nakita niya ang buong katawan ni Long Ri. Dahil nakita niya ang kanyang buong katawan, hiniling niya na panagutan ito ni Zhang Jingmei. Simula ngayon, kailangan maging girlfriend niya si Zhang Jingmei. Pag-uwi niya, nanghihinayang pa rin si Zhang Jingmei dahil nakita niya ang mahalagang ari-arian ni Long Ri. Natatakot siyang baka agawin at sirain ni Long Ri ang litrato noong bata siya. Bigla namang naisip ni Zhang Jingmei na itago ang larawan upang gamitin itong panlaban sa pinakamahirap na oras. Kinabukasan, paggising pa lang niya, narinig niya na maingay sa labas. Lumalabas na dinala ni Long Xiao ang kanyang grupo ng sports car upang sunduin ang kanyang girlfriend. Dahil matagal na silang naghihintay, umakyat na ang dalawang lalaki at tinawag siyang hipag sa harap ng nanay ni Zhang Jingmei na ikinagulat nito. Nang malaman ng kanyang nakababatang kapatid na ang dalawang lalaki ay mga alagad ni Long Ri, mabilis niyang ibinigay sa kanyang ate ang kanyang bag para makapasok na ito sa paaralan. Nang malaman ng kanyang ina ang lahat, labis siyang natuwa. Pakiramdam niya ay yumaman siya dahil sa kanyang anak na babae. Hindi pa sapat na hatid sundo siya sa paaralan. Sa tanghali, pagkatapos ng klase ni Zhang Jingmei, inanyayahan siya ni Long Ri na kumain. Humanap si Zhang Jingmei ng mga dahilan para tumanggi, ngunit hindi siya nagtagumpay. Labis na nagalit si Han Zaihe nang makita na ipinapahayag ng kanyang lalaking Diyos ang kanyang pagmamahal. Habang naghahanda silang kumain, patuloy niyang inaalala sa kanya na kailangang panagutan siya. Sa sandaling iyon, dumating si Chauncey na inimbitahan ni Long Xiao. Dahil nandito ang lalaking gusto niya, nahiya si Zhang Jingmei. Pagkaupo ni Chauncey, mabilis na ipinakilala ni Long Ri si Zhang Jingmei bilang kanyang girlfriend. Binanggit pa nga niya na nakita ni Zhang Jingmei ang kanyang hubad na katawan sa harap ni Chauncey na ikinahiya ng ating bida. Gayunpaman, dahil magkababata sila, lubos na naunawaan ni Chauncey ang pagkatao ni Long Ri. Nang makita niya na nag-aaway na naman sila, naghanap ang bida ng paraan upang umalis. Tinapos ng dalawang lalaki ang kanilang pagkain sa pamamagitan ng pag-aayos ng isang karera sa kotse kinabukasan. Kinabukasan, pagdating ni Zhang Jingmei sa paaralan, hinarang siya ni Han Zaihe. Iginiit niya na siya lang ang karapat-dapat na maging girlfriend ni Long Xiao. Sa harap ng maraming tao, sinimulan nilang bulihin si Zhang Jingmei. Ngunit buti na lang at dumating si Bangbang at Wei Yu para awatin sila. Dahil dito, nawalan na ng respeto si Zhang Jingmei kay Long Ri dahil ilang beses na siyang binuli dahil sa kanya. Hindi pa doon natatapos, sinundan pa nila siya pauwi sa gabi. Sa isa pang normal na araw, pagpasok ni Zhang Jingmei sa pinto ng klase, hinawakan siya ng
ng dalawang kaklase. Sinimulan ni Han Zai-hee na pag-usapan ang mahirap na buhay ng pamilya ni Zhang Jingmei, na ang nanay niya ay bumibili lang ng mga sele na gamit at ang tatay niya ay nagmamaneho ng sirang kotse para magtrabaho. Kinausap din niya si Zhang Jingmei at sinabing inakit niya si Long Rii upang suportahan siya. Inagaw ni Han Zai-hee ang bag ni Zhang Jingmei at ibinuhos ang laman nito. Nag-text si Bangbang kay Wei Yu upang ipaalam sa kanya ang lahat. Habang nasa gitna ng karera, nang matanggap ni Long Xiao ang balita na binuli si Zhang Jingmei, mabilis siyang tumakbo upang iligtas ito. Gusto na sana niyang aminin na hindi totoo na karapat-dapat siya sa paaralan, ngunit pinigilan siya ni Chongqi. Sa kabila nito, ang lalaking Diyos na headmaster ng benching ay hindi naniniwala sa sinasabi ng iba at buong puso siyang nagtiwala kay Zhang Jingmei. Sa harap ng lahat, hinubad ni Long Xiao ang kanyang jacket upang takpan ang palda ni Zhang Jingmei at binuhat siya palabas ng klase. Upang pasalamatan siya, naghanda siya ng cookies para sa lalaking Diyos. Kahit na nagkunwari siyang walang pakialam, pinahalagahan niya ang regalo na personal na inihanda niya. Upang mapanatili ang cookies magpakailanman, hiniling niya kay Uncle Lee na magsaliksik tungkol sa teknolohiya ng plastic molding. Maya-maya, si Muyu ay kumain ng cookie na nasa mesa dahil nagugutom siya. Paglabas ni Long Rii at nakita ito, pinagalitan niya ito hanggang sa makita niya na ang cookies na galing kay Zhang Jingmei ay nakalagay sa isang kahon. Upang mas maunawaan si Long Xiao, nilapitan ni Zhang Jingmei ang kanyang dalawang matalik na kaibigan. Nalaman niya na siya ay isang napakatuwid na tao. Bukod pa rito, si Auntie Long ay kanyang stepmother at hindi ang kanyang tunay na ina. Si Long Xiao ay napakalungkot din dahil dalawa lang ang kanyang matalik na kaibigan. Dahil alam niya na gusto ni Zhang Jingmei ang West City Story, binilhan siya ni Chongqi ng ticket. Sa tulong ng impormasyon, mabilis na dumating si Long Rii at nag-away na naman ang dalawang lalaki. Sinira pa nga ni Long Xiao ang ticket na ikinagalit ni Zhang Jingmei. Habang naglalakad siya, nakita niya ang isang binata na tumutugtog ng violin. Naramdaman niyang naawa siya sa bata na kailangang magtrabaho para mabuhay, kaya binigyan niya ito ng pera. Ngunit tinanggihan ito ng binata. Dahil alam niya na nasa labas si Zhang Jingmei, sinadya ni Long Rii na gawin itong madapa. Nagsalita siya sa kanya upang balaan siya na huwag lalapit sa ibang lalaki, lalo na kay Chongqi. Upang muling ipahayag na siya ang kanyang tagapaglingkod at dapat siyang makinig sa kanya, inutusan niya itong buksan ang lata ng inumin para sa kanya. Aalis na sana siya, ngunit nang bantaan siya ng lalaki, agad siyang bumalik, inalog ang lata at binuksan ito. Ang inumin ay tumalsik sa kanyang mukha, ngunit nakaupo lang siya roon at tinanggap ito. Umalis si Zhang Jingmei sa mansyon na may masamang kalooban. Nagkataon na nakita ng lalaking tumutugtog ng violin si Zhang Jingmei na dumadaan. Nang makita na hindi maganda ang kanyang pakiramdam, tinugtog niya ang violin upang aliwin siya. Pagkatapos, inanyayahan niya ito sa isang malapit na restaurant para uminom at kumain ng inihaw na karne. Dahil mukha siyang payat, inakala ni Zhang Jingmei na mahirap siya at madalas na nagugutom. Kinabukasan, may bagong guro sa musika ang klase ni Zhang Jingmei. Ang gwapong guro ay ang lalaking naisip niya na isang musikero na gumagala. Nang makita ni Zhang Jingmei si Hai, napangiti siya dahil sa pagkakamali niya. Ang gwapong guro na ito ay nakakuha din ng atensyon ng maraming mag-aaral na babae sa klase. Pagkatapos ng klase, nag-usap silang dalawa upang linawin ang hindi pagkakaunawaan at magsimulang magkakilala muli. Nang magkamayan silang dalawa, dumating si Long Xiao at hinila ang kamay ni Zhang Jingmei. Kinabukasan, habang naglalakad si Zhang Jingmei at sinisiraan si Long Rii sa kanyang kausap sa telepono, bigla itong sumulpot sa kanyang harapan. Pumunta siya sa dalampasigan kasama ang kanyang grupo ng mga kaibigan upang mag-relax at mag-ihaw. Nakita rin ni Chongqi ang post ni Zhang Jingmei at pumunta rin sa dalampasigan. Habang nagbabasa siya ng libro sa demonyo na si Long Xiao, tuwang-tuwa siya nang makita ang lalaking Diyos na kanyang hinahangaan. Habang naghahanda silang mag-away ni Chongqi, tumawag si Yuani. Iniwan ni Long Rii ang lahat at nagmadali siyang pumunta sa babae. Nalaman ni Zhang Jingmei na si Yuani ang Diyos na babae ni Long Rii. Dahil nagmamadali siya para sa babae, nalungkot si Zhang Jingmei at mukhang nagsiselos siya. Mula noon, mukhang nagkagusto na siya kay Long Rii. Hindi pa rin bumubuti ang mood ni Zhang Jingmei sa paaralan. Bigla na lang, dumating si Han Zai-hee at gustong makipag-alyansa laban kay Yuani. Ngunit ayaw ni Zhang Jingmei na makipag-away kaya hindi niya pinansin ang sinabi ni Han Zai-hee. Dahil sa hiya, itinapon niya ang pagkain sa mesa at nadumihan ang damit ng bida. Gayunpaman, hindi pinayagan ng aura ng bid na maging bata siya. Pinunasan lang ni Zhang Jingmei ang mansa at umalis kasama si Bangbang. Nang umalis sila, nakasalubong nila sina Yuani at Long Rii. Pagkababa pa lang niya ng kotse, ipinakilala niya si Zhang Jingmei kay Yuani bilang kanyang girlfriend. Dahil madumi ang damit ng bida, tinakpan ito ni Yuani ng mahinahon. Lumalabas na ang mahinahon at disente na si Yuani ay ang girlfriend ni Hai. Upang bumawi sa mga buwan na hindi sila magkasama, mahigpit niyang niyakap ang kanyang girlfriend. Habang nakaupo siya sa kotse at kasama ang kanyang boyfriend, biglang tumawag ang kanyang ina. Mukhang hindi gusto ng kanyang ina ang katayuan ni Hai bilang isang stepchild. Kinabukasan, sinundo ni Long Rii si Zhang Jingmei para sa party ni Yuani. Dahil nakita niya na simple lang ang suot niya, naghanda siya ng espesyal na damit para sa kanya. Matapos makipag-usap kay Yuani, mas naunawaan ni Zhang Jingmei si Long Xiao. Dahil maaga namatay ang kanyang ina, palagi niyang nararamdaman na pinabayaan siya. Sinabi rin ni Yuani na gusto niyang magkaroon ng paraan upang tulungan si Long Rii at Hai na magkasundo. Kailangan niya ang tulong ni Zhang Jingmei dito at agad namang pumayag ang bida. Dahil alam niya na gusto ni Yuani na umakyat ng Blue Stream Mountain
Mountain, ngunit walang kasama. Nangako si Zhang Jingmei na sasamahan niya ito sa katapusan ng linggo. Labis na ikinatuwa ni Yuan ang balita. Para maghanda sa pamamasyal, gumawa si Zhang Jingmei ng kimbap na dadalhin. Ang kanyang nakababatang kapatid ay naglalaro sa kanyang telepono nang makatanggap siya ng tawag mula kay Yuan na nagkansela sa kanilang plano na akyat bundok. Dahil sa paglalaro, hindi niya naabisuhan ang kanyang ate. Nang tumawag si Long Rii, nagmadali siyang umalis at wala na ang kanyang ate sa bahay. Sinabi niya na naiwan ng kanyang ate ang kanyang telepono sa bahay at hinahanap ang isang taong nagngangalang Yuan. Nang marinig ito, agad na pumunta siya sa bahay ng kanyang ate upang hanapin ang kanyang girlfriend. Hindi niya nakita si Zhang Jingmei, ngunit natuklasan niya na may mataas na lagnat ang kanyang ate, kaya binuhat niya si Yuan papunta sa ospital. Walang kamalay-malay si Zhang Jingmei sa nangyari. Naghihintay siya kay Yuan sa paanan ng Blue Stream Mountain. Sa ospital, ipinapalabas sa Gihi ang balita tungkol sa landslide sa Blue Stream Mountain dahil sa malakas na ulan. Sa oras na ito, naramdaman ni Yuan na maswerte siya dahil kinansela niya ang pag-akyat sa bundok kay Zhang Jingmei. Naramdaman ni Long Xiao ang pagkabalisa nang malaman niya na hindi pa nakakauwi ang kanyang girlfriend, kaya nagmadali siyang magmaneho patungo sa paanan ng Blue Stream Mountain. Sa gitna ng ulan at pagpigil, tumakbo siya sa lugar ng landslide upang hanapin si Zhang Jingmei. Habang naghukay siya, naaalala niya ang mga alaala nilang dalawa at nagsisisi siya sa pambubuli niya sa kanya. Nang makita niya ang sapatos sa lupa, alam niya na iyon ay kay Zhang Jingmei. Nawalan siya ng pag-asa at patuloy siyang sumisigaw sa kanyang pangalan. Habang umiiyak siya, dumating si Zhang Jingmei na may dalang payong upang protektahan siya mula sa ulan. Nang makita niya ang babaeng gusto niya sa harapan niya, mahigpit niya itong niyakap. Pagkatapos, binigyan niya ito ng isang romantikong halik. Sa sandaling iyon, natakot talaga siyang mawala si Zhang Jingmei. Sa pag-uwi niya, naisip niya ang halik niya kay Long Rii. Ang takot niya ay baka malaman ni Chongxi ang tungkol dito at layuan siya. Pagkatapos ng kanilang halik, sabik na tumawag si Long Xiao kay Chongxi. Binalaan niya ito na huwag makipag-date kay Zhang Jingmei ng patago. Siyempre, hindi rin niya nakalimutang ipagmalaki ang kanyang halik kay Zhang Jingmei. Lubos na nagalit si Chongxi dito at agad na tinawagan si Zhang Jingmei. Sa pagsagot niya, dali-dali niyang ipinaliwanag na hindi sinasadya ang halik at isa lang itong aksidente. Nang marinig niya ang naniniwala ako sa iyo mula sa lalaking Diyos, naging kalmado ang kanyang pakiramdam. Mas lalo siyang natuwa nang imbitahan siya nito sa isang date sa susunod na linggo. Maaga pa kinaumagahan, dali-dali nang dumating si Long Rii sa school para ipagmayabang na girlfriend niya si Zhang Jingmei at patunay ang halik nila kagabi. Pero, sinabi ni Zhang Jingmei na wala siyang boyfriend. Higit sa lahat, hindi niya gusto si Long Rii noon, ngayon o kailanman. Di tulad ni Zhang Jingmei, si Long Rii, sa tuwing maaalala ang halik na iyon, nalulula siya sa emosyon. Hindi na niya pinansin pa ang dalawang alalay niya, sina Muyu at Weiyu. Pagkagising pa lang ni Yuan, nagsabi na siya ng kalokohan. Gusto raw niyang manatiling may sakit para mas maalagaan at mapalapit sa kanya si Hai. Magtagal na silang magkasintahan kaya gustong bumisita ni Hai sa pamilya ni Yuan kapag gumaling na ito. Alam ni Yuan na ayaw ng kanyang ina kay Hai dahil sa pagiging anak sa labas nito sa pamilyang Long, pero pilit niya itong tinago. Alam niyang marami pa silang pagdadaanan. Pinapromise ni Yuan sa kanyang kasintahan na anuman ang mangyari, hindi niya siya iiwan. Para malaman kung kumusta na ang relasyon ng amo nila at ni Zhang Jingmei, naghanda ng psychological survey sina Muyu at Weiyu para sagutan ito. Sa una ay tumanggi si Long Rii, pero nang malaman niyang mas makikilala niya si Zhang Jingmei sa pamamagitan nito, pumayag siya. Sa huli, sinabi ni Muyu na ang amo nila ay lihim na may gusto kay Zhang Jingmei. Kahit gusto ni Long Rii na mahalin si Zhang Jingmei ng buong puso, pinigilan siya ng kanyang pride. Sa kabuuan, si Long Rii ay may gusto kay Zhang Jingmei, pero nahihiya pa rin siyang umamin. Kaya, nagpunta ang dalawang alalay niya kay Zhang Jingmei para magtanong, pero wala silang nakuhang impormasyon. Kinakabahan si Long Rii, samantalang si Zhang Jingmei naman ay sensitibo. Dahil sa mga palatandaan, alam nila na naghalikan ang dalawa. Nang hindi sinasadyang marinig ni Han Zaihe ang usapan, nagalit siya. Hindi niya mapapatawad ang sinumang kumuha ng first kiss ng kanyang idolo. Sa library, lihim nilang kinuha ang cellphone ni Zhang Jingmei at nagpadala ng mensahe kay Long Rii para makipagkita. Nagkita sila ng sarilinan, nagtapat siya ng pag-ibig, pero tinanggihan siya ng walang awa. Pagdaan ni Zhang Jingmei, bigla siyang hinalikan ni Han Zaihe, dahilan para mainis si Zhang Jingmei. Dali-daling hinabol ni Long Rii si Zhang Jingmei, pero hindi sinasadyang nabangga siya ng isang kotse. Nang lumingon si Zhang Jingmei, nakahiga na si Long Rii sa lupa, kaya tumakbo siya papalapit at umiyak ng walang pag-asa. Sa ospital, sumigaw si Zhang Jingmei, "Gumising ka na, hindi na ako galit sa iyo." Pagkarinig nito, imalang nagising si Long Rii. Gayunpaman, dahil sa aksidente, nagka-amnesia siya. Akala pa niya ay si Zhang Jingmei si Bangbang at nilapitan pa niya ito. Nang makita ni Zhang Jingmei, sobrang nagalit siya. Kaya, sinabi ng dalawang alalay ni Long Rii ang paraan para mapanumbalik ang memorya nito. Kailangan gawin ni Zhang Jingmei na balikan ang magagandang alala nila. Pagkarinig nito, naalala ni Zhang Jingmei ang halik nila kagabi, kaya sa simula ay gusto niya itong tanggihan. Pero nang makita niyang malapit si Long Rii kay Bangbang, pumayag siyang gawin ang paraan. Sa daan papunta sa Lamki Mountain, napakasaya ni Zhang Jingmei. Hindi niya alam kung bakit, pero naiinis siya sa tuwing nakikita niyang malapit si Bangbang kay Long Rii. Mahal na ba niya si Long Rii? Pero pinakalma niya ang sarili niya na gusto niya lang makatulong na maibalik ang memorya nito. Para gumaling si Long Rii, hindi niya inalintana ang pagbasa sa ulan para gayahin ang eksena noong gabing iyon.
Umiyak pa si Zhang Jingmei dahil nakalimutan siya ni Long Ri. Dahil hindi pa rin siya maalala ni Long Ri, hinalikan niya ito ng matagal at doon nila nakuha ang pangalawa at romantikong halik. Pero wala pa rin itong epekto. Nang malaman ni Chongxi na nagka-amnesia ang kanyang kababata, bumisita siya. Kahit may amnesia, nakipagtalo pa rin si Long Ri kay Chongxi. Alam ni Chongxi na nagpapanggap lang si Long Ri kaya sinadya niya itong inisin. Pero hindi inaasahang nagkunwari si Long Ri na masakit ang ulo para mapaalis si Chongxi. Sa kanyang isip, sinabi niya sa sarili na malalaman niya rin ang totoong pagkatao ni Long Ri. Kinabukasan, dinala ni Chongxi ang magkasama sa isang adventure park dahil alam niyang takot si Long Ri sa matataas na lugar. Kahit pagod na, hindi sumuko si Long Ri at sumali sa mga laro dahil ayaw niyang malaman ni Zhang Jingmei ang totoo. Dahil alam ni Chongxi na allergic si Long Ri sa gatas, sinadya niyang painumin ito. Makalipas ang ilang sandali, tumakbo si Long Ri para mag-car. Sinubukan ding paghiwalayin ni Namuyu at Weiyu sina Chongxi at Zhang Jingmei, pero hindi sila nagtagumpay kaya nakasama ulit ni Chongxi ang dalawa. Habang bumibili ng inumin si Zhang Jingmei, ipinagtapat ni Chongxi ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang makipagkompetensya ng patas kay Long Ri. Pero iginiit ni Long Ri na girlfriend niya si Zhang Jingmei. Nang pabalik na si Zhang Jingmei, biglang naging mas matindi ang sitwasyon. Matagal na silang magkasintahan kaya sinabihan ng ina ni Hai na bumisita na ito sa pamilya ng girlfriend niya. Sa mga tanong ni Yuan, napansin ni Hai na mukhang hindi siya gusto ng pamilya nito. Kahit sinabi ni Yuan na hindi, gusto pa rin niyang hilingin kay Hai na kausapin ito ang kanyang lolo at ama para kausapin ang kanyang mga magulang. Pagkarinig nito, sinabi ni Hai na gagamitin niya ang sarili niyang paraan para kumbinsihin ang pamilya ni Yuan. Kinabukasan, inimbitahan ni Chongxi sina Long Ri at Zhang Jingmei sa kanyang bahay at naghanda ng projector. Sa screen, ipinakita na hindi naman talaga nabangga ng kotse si Long Ri noong gabing iyon at nagpanggap lang siya. Pagkatapos malaman ni Zhang Jingmei na matagal na siyang niloloko ni Long Ri, sobrang nagalit siya at hindi siya makapagsalita. Nang magpapaliwanag na sana si Long Ri, nagalit si Zhang Jingmei dahil sa lahat ng pag-aalala niya. Para mapatawad siya, ginawa ni Long Ri ang lahat para suyuin si Zhang Jingmei. Una, sa klase, ginamit niya ang projector para humingi ng tawad kay Zhang Jingmei. Damang-dama pa ng kanilang guro ang sinseridad ni Long Ri. Pero, nanatiling malamig si Zhang Jingmei at pinatay ang V-screen at nagpatuloy sa pag-aaral. Dahil hindi nagtagumpay ang paraan na ito, nag-isip ulit ng bagong paraan ang dalawang alalay ni Long Ri. Ginawa na ni Long Ri ang lahat, pero hindi pa rin nagbago ang isip ni Zhang Jingmei at ayaw pa rin niya itong patawarin. Ginawa na niya ang lahat ng cheesy na paraan, pero hindi pa rin ito gumana. Sobrang sumakit ang ulo ni Long Ri, kaya naisip niyang mas mabuting umasa na lang sa sarili. Noong gabi, dahil hindi sinasagot ni Zhang Jingmei ang tawag niya, nagpunta siya sa tapat ng bahay nito at sumigaw, pero isinara lang ni Zhang Jingmei ang bintana. Dahil dito, pumasok na lang siya sa loob para makausap si Zhang Jingmei. Dahil naistorbo ang kanyang mga magulang, lumabas si Zhang Jingmei para kausapin si Long Ri. Nang silang dalawa na lang, humingi siya ng tawad ng buong sinseridad. Ang presensya ni Zhang Jingmei ang nag-udyok sa kanyang magbago. Ginawa nitong mas masaya ang kanyang buhay. Parang gusto na talaga kita. Pagkasabi pa lang niya nito, nagsimula na ang fireworks, at tinanggap naman ni Zhang Jingmei ang kanyang paghingi ng tawad. Hindi mapigilan ni Long Ri ang kanyang sarili, kaya niyakap niya agad si Zhang Jingmei. Kinabukasan, pagdating ni Han Zaihi sa klase, nalaman niyang nahack ang kanyang computer. Ito ang paraan ni Long Ri para bigyan ng babala si Han Zaihi sa paglalaro nito sa kanya. Kung mangyayari pa ulit ito, hindi na ito makakapag-aral pa ng mapayapa sa Anchuan. Nakaupo si Zhang Jingmei at nagkakape kasama si Chongxi nang tawagan siya ni Long Ri. Nakatayo ito malapit sa kanila at tiningnan siya ng masama bago lumapit sa kanilang lamesa. Pagkaupo pa lang niya, binalaan niya na agad si Chongxi na lumayo sa kanyang girlfriend. Pagkakita ni Zhang Jingmei na nanggugulo na naman si Long Ri, nagalit siya at tumayo na para umalis. Dinala ni Yuan ang kanyang boyfriend sa kanilang bahay, pero gusto ng kanyang ina na makausap si Hai ng sarilinan. Naisip ng kanyang ina na si Hai ay may gusto lang sa mana na matatanggap ng kanyang anak kaya ito nakikipagrelasyon kay Yuan. Dahil anak sa labas si Hai, hindi siya tinigilan ng kanyang ina na lait-laitin. Ang unang beses na pagbisita ni Hai sa pamilya ni Yuan ay hindi naging maganda. Nang aalis na sana si Hai, dumating si Yuan. Paulit-ulit nitong sinasabi na manatili si Hai sa tabi niya, pero kailangan ni Hai umuwi para mag-isip ng paraan. Hindi na kinaya ni Yuan ang pagiging makasarili ng kanyang ina, kaya umiyak na siya. Si Zhang Jingmei ang napiling maging direktor para sa school play. Kaya, nagsimula na si Zhang Jingmei at Chongxi na maghanap ng isang klasikong play. Habang naglalaro ng basketball, wala si Long Ri sa laro dahil iniisip niya lang si Zhang Jingmei. Nang marinig ni Long Ri mula kay Weiyu na nakita nitong kasama ni Chongxi si Zhang Jingmei kanina, nagalit siya. Kinabukasan, sa parehong maamong ugali, hinanap ni Yuan si Hai. Sobrang nasasaktan siya dahil sa masasakit na salitang sinabi ng kanyang ina sa kanyang boyfriend. Alam niyang ginawa ito ng kanyang ina para magalit si Hai at iwan siya. Pero nang malaman niyang hindi naman pala ito masama ang loob, natuwa siya at niyakap niya ito. Niyakap niya ito ng mahigpit dahil takot siyang mawala ito at nangako siyang gagawa siya ng paraan para magkasama sila. Maya-maya, dumating ang platinum group sa harap nina Chongxi at Zhang Jingmei. Muli, iginiit ni Long Ri na girlfriend niya si Zhang Jingmei, pero tinanggi ito ni Zhang Jingmei. Kaya, nang asar si Chongxi na girlfriend pa raw ni Long Ri, pero wala naman itong alam, kaya pinadala niya si Weiyu para mag-imbestiga. Dito niya nalaman na si Zhang Jingmei ang napiling maging direktor para sa school play.
Nang makita niyang mag-ensayo na ang dalawa, syempre, sumama rin siya. Kaya, pinagawa siya ni Zhang Jingmei na maging assistant director. Ngayon ang unang meeting ng theater group. Pagkasabi pa lang ni Zhang Jingmei na kumpleto na ang lahat, may narinig silang pamilyar na boses. Dumating si Long Rii kasama ang napakaraming masasarap na pagkain para sa theater group. Kumpleto ang lahat ng masasarap na pagkain, kaya tuwang-tuwa ang lahat. Ipinahayag din ni Long Rii na simula ngayon, libre na ang pagkain ng theater group. Nagsisimula nang mapansin ni Zhang Jingmei na si Long Rii ay hindi lang pala mapagmataas, kundi maalalahanin din at maaalaga sa iba. Dahil sa negosyo, gusto ng ina ni Yuan Ni na maging magkasintahan sila ng pamangkin ni Tita Lam. Sa huli, minamaliit pa rin ng ina ni Yuan Ni ang pagiging anak sa labas ni Long Hai. Kung hindi niya mamanahin ang pamana ng pamilyang Long, hindi siya pwedeng maging manugang nito. Sa kabutihang palad, ang pagmamahal ni Yuan Ni ay sinsero at hindi material. Nanatili siyang tapat kay Hai. Naghanap si Hai ng paraan para makaalis at bigyan sila ng oras para sa isa't isa. Pagkaupo pa lang ni Lam Feng, agad na binatikos ito ni Yuan Ni at humanap ng paraan para makaalis. Palagi niya kasing iniisip si Hai kaya tumakbo siya sa school para hanapin ito. Dahil nakaramdam siya ng kasalanan sa taong mahal niya, niyakap niya ito ng mahigpit pagkakita niya rito. Dahil ayaw niyang masaktan si Hai, hindi sinabi ni Yuan Ni ang tungkol sa pagpapilit ng kanyang ina. Patuloy pa ring sinusubukan ni Hai na baguhin ang pananaw ng mga magulang ni Yuan Ni araw-araw. Araw-araw, nag-aalala si Yuan Ni at sinasabi kay Hai na huwag siyang iwan. Hindi hahayaan ni Han Zai na maging maayos ang lahat para kay Zhang Jingmei. Kaya, hinarangan niya ang pinto para pigilan ang mga estudyante na mag-audition para sa female lead role. Kaya, sa panayam ni Zhang Jingmei, walang ni isang estudyanteng pumunta. Dahil hindi ito nagtagumpay, nagkaroon sila ng panibagong plano. Si Bangbang ang gumanap bilang pansamantalang female lead sa audition para sa male lead. Dahil pinuna siya ng kanyang acting partner, nagtampo si Bangbang at umalis. Kaya, si Zhang Jingmei na lang ang kinailangan mag-ensayo ng lines kasama ang estudyante. Sa climax, nang hahalikan na sana ng male lead ang female lead, sinipa siya ni Long Rii. Tanging si Long Rii lang ang pwedeng humawak kay Zhang Jingmei. Mula ngayon, opisyal na siyang male lead sa play. Dahil sa kanyang napakagaling na memorya, naisaulo na niya ang lahat ng lines pagkarinig pa lang niya sa mga ito. Nang dumating na sa kissing scene, nahihiyang hinarangan ni Zhang Jingmei ang bibig ni Long Rii at umalis. Mukhang maayos na ang lahat pero wala pa ring music composer. Gusto sana nilang magpatulong sa school band pero abala sila sa kompetisyon. Habang nasa mahirap na sitwasyon, tinulungan sila ng isang genius na walang iba kundi si Hai. Para matulungan ang kanyang kapatid na magtrabaho, niloko ni Zhang Jingmei si Long Rii na may dalaw siya. Naisip ni Long Rii na nakakainis ang mga babae. Kahit hindi niya alam kung ano ang dalaw, umalis na rin siya ng tahimik. Pagka-uwi niya, nakita niya si Yuan Ni. Dahil wala silang ginagawa, nagpasya silang magkasama na pumunta sa amusement park. Tinulungan ni Zhang Jingmei ang kanyang kapatid na magsuot ng Kuma Beer costume para mag-entertain sa amusement park. Sa amusement park, hindi sinasadyang nakita ni Zhang Jingmei si Long Rii na kasama si Yuan Ni. Pagkakita niyang magkahawak kamay ang dalawa, agad niya itong nilapitan para paghiwalayin. Ang beer ay napakapalakaibigan kay Yuan Ni, pero naasar naman si Long Rii. Sinabi niya, mukhang ikaw ang pangalawang tao, maliban kay Zhang Jingmei na nang aasar sa akin ng ganito. Sobrang natuwa si Zhang Jingmei at tumawa ng malakas sa loob ng beer costume. Sa eksaktong sandaling ito, sinipa ng dalawang pasaway na bata ang ulo ng beer costume pababa sa hagdan. Habang kinakausap ni Zhang Jingmei ang dalawang bata, lumitaw si Long Rii sa likod niya. Umiyak ang dalawang bata at humingi ng tulong sa kanilang kuya. Sa huli, nabunyag ang tunay na pagkatao ng Kumabir kina Yuan Ni at Long Rii. Nalungkot ang ina ni Hai nang malaman niyang tinututulan ng pamilya ang kanyang anak. Kinausap niya ang lolo para isali si Hai sa board of directors. Pero ayaw ni Hai na mag-alala pa ang kanyang ina. Kaya na niya ang sarili. Darating ang araw na babalik siya sa bahay kasama si Yuan Ni. Pagkalabas pa lang niya, hinarangan na siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Long Rii. Binalaan niya ang kanyang kapatid na huwag pasakitan si Yuan Ni. Pinitas pa niya ang string ng gitara ni Hai. Nang makita niyang sinisigawan ni Long Rii ang kanyang ina, hindi na nakapagpigil si Hai at gusto niyang mag-sorry si Long Rii sa kanyang ina. Pero sumagot ang matigas ulo na kapatid na ina mo siya, hindi siya ina ko. Nang dumating ang kanilang lolo, pinili niya si Long Rii. Pinagalitan niya si Hai at sinabing hindi na kailangan pang magalit dahil sa isang gitara. Dahil hindi kinikilala ang pagiging anak sa labas, tahimik na nagtrabaho si Hai. Pagdating niya sa kanyang pinagtatrabahuhan, naghihintay na roon ang ina ni Yuan Ni. Agad siyang pinagalitan nito at sinabing huwag lumapit sa kanyang anak. Dahil kay Hai, umalis si Yuan Ni sa blind date niya kay Lam Feng. At para walang pagtatago, binalaan pa ni Yuan Ni si Hai sa harap ng kanyang mga kasamahan. Dahil sa sobrang pressure, hindi na kinaya ni Hai. Kaya, ibinuhos niya ang kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng pagtugtog ng kanyang gitara. Nagpadala rin siya ng mensahe ng pamamaalam kay Yuan Ni. Ito ang pinakamahirap na pamamaalam para sa kanila. Pakiramdam nila ay magkasama sila na kaya nilang yakapin ang isa't isa, pero pinaghiwalay sila ng agwat ng yaman. Sa huli, ang pinakakinakatakutan ni Yuan Ni ang nangyari. Dahil sa kanyang lungkot, niyaya niya si Zhang Jingmei para mag-usap. Sa harap ni Zhang Jingmei, naging kalmado siya at nag-open up
tungkol sa lahat ng nangyari. Sobrang nasasaktan si Yuan pero pilit pa rin siyang umiti. Dahil alam niyang nasasaktan si Hai, hiniling niya kay Zhang Jingmei na kausapin ito. Kahit mahal na mahal niya si Yuan, ayaw ni Hai na mahadlangan ang magandang kinabukasan nito. Sa tuwing naiisip niya ang tungkol sa pamamaalam, pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Kumalat sa buong school ang balita na si Long Rii ang male lead, kaya maraming babaeng estudyante ang nag-audition para sa female lead. May kumakanta, may nagde-declaim ng tula, at lahat sila ay nandito para lang kay Long Rii. Dali-daling dumating si Han Zaihe para mag-audition. Kahit masama ang ugali niya, magaling naman siya, kaya siya ang napiling female lead para kay Long Rii. Pero, dumating agad si Long Rii at gusto niyang paalisin si Han Zaihe. Mas gusto pa raw niyang gumanap bilang babae si Changxi. Nagtalo ang dalawa dahil sa papel na male lead. Walang gustong magpanggap na babae, kaya nagalit si Zhang Jingmei. Pero pagkatapos mag-usap ni Zhang Jingmei at Bangbang, nagbigay siya ng opisyal na desisyon. Si Changxi ang napiling gumanap bilang male lead. Kailangang magpanggap na babae si Long Rii para maging female lead. Sa una ay ayaw niya, pero gumamit si Zhang Jingmei ng secret weapon. Ito ang litrato ni Long Rii na magkahawak kamay sila ni Changxi na nagpapanggap na babae noong bata pa sila. Dahil sa blackmail, napilitang sumunod si Long Rii. Paulit-ulit na nautal si Long Rii at hindi nakapagtuon ng pansin sa script. Pagkakita rito, binigyan siya ng dalawang alalay niya ng RPs, pero hindi ito nakatulong dahil maling linya pa rin ang sinasabi niya. Napansin din ni Zhang Jingmei na may taong nagbabasa ng linya mula sa auditorium. Kaya, pinagalitan ni Zhang Jingmei ang tatlo dahil sa kanilang negatibo at irresponsableng ugali. Si Long Rii lang daw ang may kakayahang gumawa nito. Dahil sa mga masasakit na salita, nagalit si Long Rii at umalis. Dito lang naalala ni Zhang Jingmei na may dyslexia pala si Long Rii. Dahil maliit at makapal ang script, nahirapan si Long Rii. Talagang sinubukan niya ang lahat at hindi siya naging irresponsable. Habang nalulungkot siya dahil sa kanyang dyslexia, nakatanggap siya ng mensahe. Humihingi ng tawad si Zhang Jingmei dahil sa kanyang masasakit na salita at niyaya siyang magkita kinabukasan. Nakahanap si Zhang Jingmei ng paraan para matulungan siyang basahin ang script. Dahil sa kanyang napakagaling na memorya, na isaulo na niya ang script pagkatapos lang basahin ito ni Zhang Jingmei. Hindi napigilang ma-attract ni Zhang Jingmei sa seryosong itsura ni Long Rii. Kailangan niyang gumanap bilang mahinhin na babae, pero dahil sobrang maskulin siya, pinagsabihan siya ni Zhang Jingmei. Para lang maging magaling sa kanyang role, inensayo niya sa bahay ang mga mahihinhin na kilos. Maging ang butler ay inakala na may problema si Long Rii sa kanyang pagkatao. Sa huling ensayo, pinuri ni Zhang Jingmei si Long Rii dahil sa kanyang masusing pag-ensayo, kaya magaling siya sa kanyang role. Dahil sa papuri, masaya si Long Rii. Kinabukasan, isinuot ni Changxi ang male lead costume, kaya napasabi si Zhang Jingmei na ang gwapo nito. Pero ang pagtingin niya kay Long Rii na nagpapanggap na babae ay mas puno ng pagmamahal. Pagsapit ng mismong araw ng play, nagpadala ang mga magulang ni Long Rii ng maraming bulaklak na labis na hinangaan ni Zhang Jingmei. Habang nag-uusap silang dalawa, hindi sinasadyang natulak si Zhang Jingmei at napunta sa mga bisig ni Long Rii. Pareho silang nahiya sa hindi inaasahang yakap. Pagkakita ni Long Rii na nilalamig si Zhang Jingmei, pinahiram niya ito ng kanyang jacket. Kahit gusto ni Zhang Jingmei, lihim lang siyang umiti. Naging matagumpay ang play at gumanap ng maayos ang lahat ng karakter. Pero sa dulo, habang nagbubaw ang mga artista, naganap ang isang nakakagulat na insidente. Ang litratong pinakakinatatakutan ni Long Rii na mabunyag ay ipinakita sa malaking screen. Sinulat pa sa caption ng litrato na magkahawak kamay si Long Rii at si Changxi na nagpapanggap na babae. Pagtingin ni Long Rii sa litrato, nabigla siya. Kahit umiling si Zhang Jingmei para sabihing hindi siya ang gumawa nito, hindi na nakayanan ni Long Rii ang pagkabigla at dali-dali siyang umalis. Kahit umiyak si Zhang Jingmei at nagpaliwanag, hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Long Rii. Nasa kamay ni Zhang Jingmei ang litrato at siya ang direktor, kaya inisip ni Long Rii na siya ang may gawa nito. Sa kabutihang palad, sa mga panahong ito, laging nasa tabi niya si Changxi. Kinabukasan, kumalat sa buong school ang chismis tungkol sa same-sex relationship. Mas tumibay pa raw ang 1-0 taong relasyon ni Long Rii at Changxi. Kumalat ng mabilis ang mga chismis na walang basehan. Sa eksaktong sandali, dumating si Long Rii at ang kanyang kagwapuhan ay nakakaakit pa rin ng mga estudyanteng babae. Sa pagkakataong ito, lumayo siya kay Zhang Jingmei nang hindi man lang siya tiningnan. Dahil sa tulong ni Wei Yu at Muyu, nakita ni Zhang Jingmei si Long Rii. Gusto ni Zhang Jingmei na isauli ang jacket kay Long Rii, pero hindi na niya ito kailangan. Sa harap ni Zhang Jingmei, pinunit niya rin ang master-servant contract. Naisip ni Zhang Jingmei na sa wakas ay makakalaya na siya sa kontrol ni Long Rii, pero nasasaktan siya sa sandaling iyon. Malamig na sinabi ni Long Rii, kunwari wala tayong relasyon at umalis na. Nangako si Zhang Jingmei na sa loob ng 2 araw, makakahanap siya ng ebidensya at imbestigahan niya ang nag-project ng litrato. Dahil dito, labis siyang nakaramdam ng pagkakasala, kaya nagtanong siya sa guro sa surveillance room. Sinigurado ng guro na walang sinumang pwedeng pumasok sa surveillance room. Sumunod lang daw siya sa sunod-sunod na pag-edit ni Zhang Jingmei para i-broadcast ito. Kaya, napansin ni Zhang Jingmei na may kamera sa kwarto. Sa tulong ni Hai, nalaman niya ang katotohanan. Si Han Zaihe ang palihim na gumawa nito at siya rin ang nagdagdag ng litrato. Isang babaeng estudyante na nakakaalam na may kopya si Zhang Jingmei sa eksenang ito ang nagsumbong kay Han Zaihe.
Gabi, hinarang ng gang ni Han Zai-hee si Zhang Jingmei. Dahil black belt siya sa taekwondo, agad niyang natalo ang dalawang babaeng estudyante. Pero, na video nila ito, masisira ang kanyang imahe bilang mahinhin na babae kung maglilik ang video. Dahil sa dalawang bodyguard, natalo si Zhang Jingmei kaya nakuha ni Han Zai-hee ang is. Burado na rin ang camera footage sa security room. Kinabukasan, ipinakita ni Han Zai-hee ang video ni Zhang Jingmei na nakikipaglaban kay Long Ri. Dahil naramdaman ni Long Ri na niloko siya ni Zhang Jingmei, pinaalis niya ito at wala rin siyang nakitang ebidensya. Ipinaliwanag ni Zhang Jingmei na kinuha ito ni Han Zai-hee sa kanya. Pero, malamig na sinabi ni Long Ri, dahil ang galing mong makipaglaban, sino ang makakakuha sa mga gamit mo? Nasasaktan si Zhang Jingmei dahil dito. Wala siyang ebidensya, kaya wala siyang magawa kundi umalis na lang. Nahihirapan si Zhang Jingmei sa nararamdamang pagkamuhi ni Long Ri, kaya naghanap siya ng paraan para makausap si Han Zai-hee ng sarilinan. Ang masamang babaeng ito ay napakayabang. Inamin niya na habang binabantaan ni Zhang Jingmei si Long Ri, kinuha niya ang litrato. At dahil kaibigan niya ang lahat ng nasa control room, nakakapasok siya kahit kailan niya gusto. Dahil nakikita niyang binabaliwala ni Long Ri si Zhang Jingmei, tuwang-tuwa siya. Umiti si Zhang Jingmei at dahan-dahang sinabi, "Huwag kang magsaya ng maaga." Nang makuha ang ebidensya, tumayo si Zhang Jingmei sa harap ni Long Ri at sinabing, "Maaring ayaw mo sa akin, pero huwag mo akong akusahan sa isang bagay na hindi ko ginawa." Iniwan ni Zhang Jingmei ang voice recorder at umalis. Ayaw sana makinig ni Long Ri, pero pinilit siya ng dalawang alalay niya. Sa huli, nabunyag din ang katotohanan. Si Han Zai-hee ang nasa likod ng lahat. Pagka-realize niyang nagkamali siya ng akala kay Zhang Jingmei, nalito si Long Ri. Samantala, nagbabasa si Zhang Jingmei, pero wala naman siya sa sarili. Hindi siya mapakali dahil hindi pa rin siya kinokontak ni Long Ri. Sobrang in love si Changzi kay Zhang Jingmei. Nang marinig niya si Zhang Jingmei na binanggit sa kanyang tulog ang pangalan ni Long Ri, nasaktan siya ng husto. Hawak-hawak ang isang drawing, naalala ni Changzi ang magagandang alaala nila. Ngunit nang maalala ni Changzi na narinig niyang binabanggit ni Zhang Jingmei ang pangalan ng ibang lalaki habang natutulog siya sa kotse, nasaktan siya. Dahil miss na niya si Zhang Jingmei, niyaya niya ito sa bahay niya. Aksidenteng natapon niya ang baso ng tubig, dahilan para masira ang cellphone ni Zhang Jingmei. Sa kabutihang palad, babalik sa normal ang cellphone kapag natuyo ito. Pero, hindi naging normal ang pakiramdam ni Zhang Jingmei. Sobrang nag-aalala siya na hindi na siya makokontak ni Long Ri. Dati, galit na galit siya kay Long Ri. Pero ngayon, dahil wala na ito sa harap niya, nakakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Umiyak siya at dahan-dahang sinabi na parang naging parte na ng kanyang buhay si Long Ri. Kung kakailanganin niyang putulin ito, sobrang masasaktan ang kanyang puso. Ang rason kung bakit niya inimbitahan si Zhang Jingmei sa kanyang bahay ay para magtapat. Naghanda si Changzi ng mga bulaklak at isang drawing niya kay Zhang Jingmei. Pero, ang babaeng nasa harap niya ay may gusto na pala sa ibang lalaki. Hindi pa naibibigay ni Changzi ang drawing, pero kinuha na niya ito at sobrang nasaktan siya. Dahil sa kanyang nararamdaman, pumunta siya kay Long Ri para makipag-away. Habang nag-aaway sila, sinabi ni Changzi, "Marami kang bagay, pero hindi mo ito pinapahalagahan." Isang taong mayabang tulad ni Long Ri ay sa wakas ay natauhan at nagpasalamat kay Changzi. Para masabi ang lahat ng kanyang nararamdaman, pumunta si Zhang Jingmei sa confession room para kausapin ang pari. Sa mga nakalipas na araw, nagkagusto ako sa isang lalaki. Parang bata siya, mapagmataas, at madalas mangbuli ng walang dahilan. Pero, hindi ko na malaya na sinimulan ko na siyang pansinin. Nang sabihin niyang ayaw na niya akong makita, mas lalo akong nalungkot kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sa sandaling iyon, dahan-dahang sinabi ng pari sa likod ng pader, "Dapat magkasama kayo." Nagulat si Zhang Jingmei kaya pumunta siya sa kabilang pader. Sa wakas ay nalaman niyang si Long Ri ang pari na kausap niya. Pagkatapos magkita ng dalawa, nag-away ulit sila. Kahit may gusto na sila sa isa't-isa, nahihiya pa rin silang umamin. Dito, umamin si Zhang Jingmei na boyfriend niya si Long Ri at hinila ang kanyang damit para bigyan siya ng romantikong halik. Dahil sa halik na ito, nahulog siya at nabalian ng paa. Kinabukasan, nagyabang si Long Ri at ginamit ang wheelchair para dalhin si Zhang Jingmei sa school. Ginamit pa ni Long Ri ang kanyang kapangyarihan para magkaroon si Zhang Jingmei ng sarili nitong elevator para sa kanyang pag-akyat at pagbaba. Mayroon din siyang magic button na kapag pinindot niya, agad nalalabas si Long Ri. Dahil nakita ni Han Zai-hee ang pagmamahala ng dalawa, mas lalo pa siyang nagsiselos. At para mas maging mapagmataas, may naghihintay ng mga supercar pagkatapos ng klase. May nakalatag na red carpet para kay Zhang Jingmei na para siyang isang A-list celebrity. Sa beach, naghihintay si Long Ri sa kanyang minamahal. Naghanda siya ng isang espesyal na regalo sa beach para hanapin ni Zhang Jingmei. Dahil matalino siya, agad niyang nahanap ang gift box. Nalaman niyang isang model car pala ito, ang pinakagusto ni Long Ri. Simple lang ang naisip niya, gusto niyang ibigay ang pinakagusto niyang regalo sa pinakagusto niyang tao. Habang nakaupo sa beach, sinabi ni Zhang Jingmei na takot siyang pagbawalan siya ng kanilang pamilya. Pero sa diksyonaryo ni Long Ri, wala ang salitang pagsuko. Habang naliligo si Long Ri, nawalan ng kuryente. Tumakbo siya sa labas na may nakabalot lang na tuwalya at nakabukas ang zipper.
Sa sandaling ito, umuwi ang buong pamilya kaya nahiya siya. Sa harap ng kanyang lolo at ng buong pamilya, ipinakilala niya si Zhang Jingmei bilang kanyang girlfriend. Tuwang-tuwa ang lahat na nakita nilang dinala ni Long Rii ang kanyang girlfriend sa bahay. Pero, inis ang ipinakita ng lolo niya, kaya tumayo si Zhang Jingmei para magpaalam. Pagka-uwi pa lang niya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yuan Ni. Dumating si Yuan Ni sa bahay ni Zhang Jingmei para mag-open up. Mukhang kailangan na naming maghiwalay ni Hai. Sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang sarili at umiyak na. Mukhang sobrang nagbago na ang kanilang relasyon. Hindi na pinansin ni Yuan Ni ang kanilang pinagmulan. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang pagmamahal nilang dalawa. Kinuwento din ni Jingmei ang mga sinabi ni Hai na mahal kanya talaga. Natatakot lang siya na makasira siya sa magandang relasyon mo kay Yuan Ni. Matapos marinig ito, bumuti ang pakiramdam ni Yuan Ni. Kinaumagahan, tumakbo siya sa paaralan para hanapin si Hai. Para manatiling magkasama habang buhay, nais ni Yuan Ni na tumakas silang dalawa. Subalit, si Hai ay napakatuwid, ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi maaaring baguhin. Tiyak na hindi makukuha ang pahintulot ng pamilya mo. Sa mag-asawang ito, sina Long Rii at Jingmei ay nag-i-enjoy sa kanilang masayang mga araw. Naglakad-lakad sila at naghalikan ng romantiko sa parke. Kinuwento din niya na hindi maayos ang relasyon ni Hai at Yuan Ni. Hindi tinatanggap ng pamilya ng babae ang lalaki dahil wala itong karapatan sa mana. Napaka-inosente niyang tanong kung hindi ba siya makakapagbahagi kay Hai. Gayunpaman, ang pagmamana ay lahat ay desisyon ng lolo. Hatid niya ang dalaga sa bahay at napaka-sweet pa rin nilang dalawa, nagyakapan at naghalikan bago niya pinayagan ang dalaga na pumasok sa bahay. Si Jingmei, dahil gusto niyang tulungan si Yuan Ni, ay nagpunta upang kausapin si Hai. Gayunpaman, siya ay isang maingat na tao, kaya hindi niya magagawa ang mga bagay-bagay ng basta-basta. Kung aalis siya ng bahay kasama ang dalaga, magiging napakagulo ng lahat at mas lalo lang mahihirapan si Yuan Ni sa kanyang pamilya. Dahil sa matinding pagkabigo, sinunog ni Yuan Ni ang lahat ng alaala nilang dalawa. Binago pa niya ang kanyang saloobin kay Lin Feng at pumayag sa inayos na kasal. Sa magagandang garapon na salamin, maraming mensahe ang ipinadala ni Long Rii sa kanya. Ang pagpunta sa Huangguang Beach ay isa sa kanyang mga pangarap. Ang sinabi niya ay parang walang kabuluhan pero naintindihan ito ng binata at tinupad ang mga pangarap na binanggit niya. Nag-date si Jingmei kasama ang kanyang kaibigang si Bangbang nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Dali-dali siyang pumunta sa mall at nakita niya ang kanyang ina at nakababatang kapatid na kasama si Long Xiao. Ang dalawa ay nabubulagan ng pera kaya patuloy silang namimili. Ngunit gusto ni Jingmei na isauli ang lahat. Ang gusto niya ay ang pagkatao ni Long Xiao at hindi ang pera ng kanyang pamilya kaya hinila niya ito palabas. Nakatanggap din silang dalawa ng text message mula kay Yuan Ni na nakikipagkita. Sa katunayan, sinusubukan ng ate ang mga damit pangkasal kapag silang dalawang babae lang ang magkasama. Sinabi ni Yuan Ni na nagpasya siyang pakasalan ang lalaking pinili ng kanyang pamilya, si Lin Feng. Pagkatapos ng lahat, wala ring kinabukasan ang patuloy na paghabol kay Hai. Sinubukan ni Jingmei na pigilan ang kanyang ate, ngunit lumaban na si Yuan Ni at umalma na noon, ngunit wala ring naging resulta. Nang banggitin ang tungkol sa pagbitiw ni Hai sa relasyon, napaiyak muli ang kanyang ate. Masakit din para kay Jingmei at nabulunan lang siyang batiin ng kaligayahan ang kanyang ate. Ang pagkakita sa isang magandang relasyon na nagwawakas sa kanyang harapan ay lalong nagpa-appreciate kay Jingmei sa relasyon nila. Bumalik si Long Rii sa bahay na may napakainis na pakiramdam at sinigawan niya ang kanyang kapatid na lalaki na mahina. Hindi siya naglakas loob na isuko ang lahat para kay Yuan Ni. Ngayon, ang kanyang ate ay lubhang nasasaktan at magpapakasal sa isang taong hindi niya mahal. Sa huli, kailangan ding sabihin ni Hai ang lahat sa kanyang mga magulang. Ayaw ng pamilya ni Yuan Ni na ipakasal ang kanilang anak sa isang taong walang karapatan sa mana. Matanda na rin si Long Rii kaya binigyan siya ng kanyang lolo ng tiket para makadalo sa sayawan para lumawak ang kanyang pananaw. Bigla siyang sumulpot sa klase ni Jingmei. Hindi niya pinansin ang guro at binuhat niya ito sa kanyang balikat at dinala sa labas. Malapit na siyang pumunta sa Paris kaya nagyakapan silang dalawa ng mahigpit bilang kapalit ng mga araw na maghihiwalay sila. Habang mahigpit na magkayakapan, lumabas ang dalawang disipulo at sinabihan niya ang dalawang disipulo na protektahan ang kanyang nobya habang wala siya. Partikular na sinabi niyang ilayo si Chongxi at sinabihan din niya ang dalaga na tawagan siya araw-araw at mahigpit na niyakap si Jingmei. Pagkatapos niyang ihatid ang kanyang nobyo sa sasakyan, nakita ni Jingmei si Hai na naglalakad na parang wala sa sarili. Nang makita ito, nilapitan siya ng dalaga para asarin at sinabi pa na matalik silang magkaibigan, kaya sa wakas ay ngumiti ito ng napakaliwanag. Pagkatapos umalis ni Kuya, araw-araw ay sinusundo at hinahatid si Jingmei ni Namuyu at Weiyu. Isang gabi, tinawagan ni Long Rii ang kanyang nobya at aksidenteng nakita niya ang mensahe mula sa kanya at kay Chongxi. Kaya nag-text siya kay Chongxi para asarin ito. Si Long Rii ay hindi lang cute kundi super gwapo ring nobyo ni Jingmei. Nang makita niya na umuulan, lalong tumindi ang pananabik ni Jingmei sa kanyang kasintahan. Lumabas siya para magbabad sa ulan at hindi pinansin ang dalawang bodyguard na nag-aalala. Nang malaman niya ang balita, naintindihan niya na miss na siya ng kanyang nobya. Sa katunayan, miss na miss din ni Long Rii si Jingmei. Nag-organisa ang paaralan ng isang kompetisyon sa pagsusulat na kung saan bawat klase ay dapat mayroong isang kalahok. Sa klase, nag-iisip si Jingmei tungkol sa pag-ibig. Sinamantala ni Zaihi at Shuxia ang pagkakataon at pinilit si Jingmei na sumali. Walang pag-aalinlangan, pumayag siya sa guro at nagsimulang magsanay ng seryoso. Bagaman wala siyang karanasan sa pagtakbo, sa kabutihang palad, nakakuha siya ng tulong mula kay Hai. Para matulungan siyang manalo sa kompetisyon, sinunggaban pa niya ang pagkakataon na dalhin si Jingmei
Jingmei para magsanay. Para protektahan ang kanilang hipag, maingat na sinusubaybayan ni Muyu at Weiyu. Ngunit nang makita ni Muyu ang isang magandang babae, agad siyang nawalan ng focus. Sa mismong sandaling ito, tinawagan ni Longri si Weiyu at nang makita niyang nagsasanay ang dalaga, nagalit siya at gusto niyang makita ang kanyang nobya. Alam niyang tumawag ang kanyang nobyo at tuwang-tuwa si Jingmei, ngunit inutusan siya nitong huwag lapitan si Longhai. Nang marinig niya ito, agad na nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Agad siyang kumalma at sumagot, nagsasanay ako para sa isang kompetisyon sa paaralan. Huwag kang mag-alala, alam ko ang aking limitasyon. Para matulungan ang kanilang kuya na nasa malayo, hindi tumigil ang dalawang disipulo sa panggugulo kay Hai. Bagaman natatakot silang dalawa sa oras ng pagsasanay, determinado silang hindi sumuko. Sa araw ng kompetisyon, napakasigla ng buong paaralan. Bagaman wala ang kanyang kasintahan, labis siyang natuwa sa atensyon na ibinigay ng dalawang disipulo. Dahil sa masusing pagsasanay, agad na nanguna si Jingmei. Ang mga tauhan ni Zaihi ay nagpakita sa bundok sa track. Ginalaw ang signboard para tumakbo si Jingmei sa ibang direksyon. Sa pagpasok niya ng mas malalim sa daan sa bundok, lalo siyang nakaramdam na may mali. Sa sandaling ito ay umulan, kaya nagpasya siyang umupo at magpahinga sa ilalim ng puno. Walang humahabol sa kanya na nagparamdam sa kanya na napakakaiba. Nang umulan, napagtanto niya na naligaw siya. Tinawagan niya sana si Weiyu na naghahanap ng signal, nang bigla siyang natapilo. Mas malala pa, nadapa siya kaya hindi na mabuksan ang kanyang telepono. Sa kabilang dako, nang malaman ni Longri, tinalikuran niya ang party at mabilis na bumalik sa bansa. Matagal nang natapos ang kompetisyon, ngunit hindi pa rin nakikita si Jingmei, kaya hindi na mapakali si Hai. Tuwang-tuwa si Zaihi na natupad ang kanyang layunin, ngunit nainggit siya nang nagmamadaling hanapin ni Hai si Jingmei. Pagkatapos obserbahan sandali, natuklasan ni Hai na ang signboard ay ginalaw. Napakatalino niya na dumaan sa maling daan na pinuntahan ni Jingmei kanina. Si Jingmei ay puno ng mga sugat at pilit na naglakad ng dahan-dahan para humingi ng tulong. Sa sandaling ito, naisip niyang sana ay nandoon si Longri. Gabing-gabi na at humina na ang kanyang mga sigaw para sa tulong. Nang sa tingin niya ay wala na siyang pag-asa, lumitaw si Hai. Gayunpaman, dahil sa sobrang pagkamis sa kanyang nobyo, napagkamalan niyang si Longri ito at nawalan siya ng malay. Nang gabing iyon, kailangan na lang nilang mag-apoy sa gubat para magpalipas ng gabi. Nang magising si Jingmei, napagtanto niya na si Longhai ang katabi niya. Maalalahanin din na ginamot ng binata ang kanyang mga sugat. Ang pagkakita sa perpektong binata sa kanyang harapan ay nagparamdam kay Jingmei ng matinding sakit. Hindi patas ang Diyos sa kanya. Sinabi din niya na si Longri, bagaman bastos magsalita, ay napakamaalalahanin sa iba. Hindi naman pinapansin ni Hai ang bagay na ito, pakiramdam niya na silang magkapatid ay parehong pinabayaan. Maagang namatay ang ina ni Longri at agad na nagdala ang kanyang ama ng ibang babae sa bahay. Sa kabilang banda, mula pagkabata ay lumipat siya sa isang bahay na banyaga para manirahan, kaya lagi siyang maingat. Inaasahan ng dalaga na magkakasundo silang dalawa na parang tunay na magkapatid. Gayunpaman, maraming paraan na sinubukan si Hai at ang kanyang ina para magkalapit sila, ngunit walang epekto. Napansin din ni Jingmei na gusto ni Longri na maging malapit sa lahat, ngunit medyo matigas ang ulo nito. Kinaumagahan, pagdating ni Longri sa paliparan, dali-dali siyang tumakbo papunta sa gubat para hanapin ang kanyang nobya. Nang makita ng grupo ang usok, nagmamadali silang hanapin ito. Nang makita ni Longri na buhat-buhat ni Hai si Jingmei, nagalit siya. Hindi nagustuhan ni Jingmei ang bastos na pag-ugali nito sa kanyang kapatid. Ngunit hindi na ito nagsalita pa at binuhat na lang siya pauwi. Pagdating nila sa bahay, nag-away silang dalawa. Nagsiselos siya dahil magkasama sila ni Hai kagabi. Sinabi pa niya na palagi na lang gustong kunin ng kanyang kuya ang lahat ng bagay niya, pati na ang kanyang nobya. Ngunit naisip ni Jingmei na labis na siyang nagsiselos at dahil hindi siya makikinig, pinatalsik niya ito. Pagkaalis niya sa bahay ng kanyang nobya, dali-dali siyang pumunta para bigyan ng babala si Hai na lumayo sa kanyang nobya. Dahil dito, lalong naging tensyonado ang relasyon ng magkapatid. May biyahe ang buong paaralan sa isang isla, ngunit ayaw sumama ni Jingmei, kaya sumingit si Zaihi at sinabing mahirap ang pamilya ng pangunahing bida, kaya wala itong pera. Longri ay nag-iisip din na ang biyahe na ito ay walang kwenta, ngunit sumama pa rin silang dalawa sa dalampasigan. Nagparehistro si Jingmei dahil tinulungan siya ng kanyang ina, at sumama naman si Longri dahil gusto niyang protektahan ang kanyang nobya mula sa kanyang kapatid na si Hai. Tuwang-tuwa ang lahat na nag-i-enjoy sa kanilang bakasyon sa dalampasigan. Habang nakaupo si Jingmei at nag-i-enjoy sa panonood ng dagat kasama si Bangbang, dumating si Hai at inanyayahan siyang lumangoy kasama niya. Dahil mahilig siyang lumangoy, agad siyang pumayag. Sa likod, biglang dumating si Longri para pigilan sila. Nag-away silang magkapatid kung sino ang magsasama sa kanya para lumangoy. Dahil sa nakita ni Jingmei ang pag-aaway nilang dalawa, nagalit siya at umalis. Sa bahay, nagsimula ng mangarap ang kanyang ina at nakababatang kapatid na lalaki at nagsimula na silang mag-aral, sumayaw ng sayaw ng mga elite. Gayunpaman, nakikipag-date ang kanyang anak na babae sa panganay na anak ng pamilyang Long. Maya-maya, tumawag ang ina para paalalahanan si Jingmei na panatilihin ang malaking dragon ng pamilyang Long. Naghanda pa siya ng isang espesyal na bagay para sa kanyang anak na babae. Nang makita niya ang sexy na bikini, natakot si Jingmei. Ang mabait na si Hai ay binili ang lahat ng gawang kamay na bagay na ginawa ng mga bata sa orphanage. Kaya, sa party ngayong gabi, nakakuha siya ng pribilehiyo na piliin ang kanyang unang kapartner sa pagsasayaw. Habang naghahanda sina Jingmei at Bangbang para pumunta sa party, nakita nila ang tauhan ni Zai, hina si Dingding na namimilipit sa sakit ng tiyan. Dahil mabait silang dalawa, nagpa siya silang tulungan siya.
Subalit, mukhang ito ay plano ni Zaihi. Hindi nakita ni Longri ang kanyang nobya sa party kaya lumabas siya para hanapin ito. Sa sandaling ito, inimbitahan din si Hai sa entablado upang pumili ng kanyang kapartner sa pagsasayaw. Para lalong palalain ang alitan sa pagitan ni Long Xiao at Jingmei, naghanda si Zaihi ng isang napakababang plano. Sa sandaling ito, dumating ang isa pang tauhan na may maling balita na hinahanap ni Hai si Jingmei. Kaya umakyat siya sa entablado kasama ang binata at isinuot pa nito ang kwintas sa kanya sa harap ng lahat. Nagsayaw silang dalawa na nagdulot ng tsismisan kung gaano ka mapagpanggap si Jingmei na may nobyo. Sa pambobola sa iba't ibang lalaki, sa tingin ko ay sobra na rin si Jingmei kay Longri. Sa mismong sandaling ito, dumating din ang kaawa-awang si Long Xiao at tinulak silang dalawa. Ang pagkakita sa kanyang nobya na kayakap ang ibang lalaki ay labis na nagpagalit sa kanya. Sinamantala rin ni Zaihi ang pagkakataong ito para magdagdag ng panggatong sa apoy. Inilantad niya ang bastos na pag-ugali ng Diyosa na si Jingmei. Nag-project pa sila ng mga larawan ng pagiging malapit niya kina Changxi at Hai. Ang kwento na pinalitan ni Jingmei ang anak ng amo ng kanyang ama para makapag-aral ay nalantad din sumigaw din si Zaihi na pumasok si Jingmei sa eskwelahan para maghanap ng mayamang lalaki. Nang malaman niyang nailantad na ang lahat, agad na naging kalmado si Jingmei kay Longri. Ngayon, pati si Longri ay hindi na naniniwala sa sinasabi ni Jingmei. Maraming lihim na itinago ang dalaga sa kanya, kaya tumakbo ito palayo. Hindi rin napigilan ni Longri ang sarili niya at hinabol siya. Sa labas ay malakas ang ulan, ngunit matigas ang ulo ni Jingmei at ayaw niyang umuwi kasama si Rii. Inisip niya na normal lang ang pagsasayaw at si Rii lang ang masyadong sensitibo. Sa sandaling ito, mabilis na tumaas ang tubig kaya nahulog si Longri sa dagat dahil sa sobrang takot. Nang makita ito, tumalon si Jingmei upang iligtas siya, ngunit bigla siyang inatake ng pulikat. Sa kabutihang palad, dumating si Hai sa tamang oras at dinala si Jingmei sa dalampasigan. Habang inililigtas si Longri, nawala ng lakas si Hai at tinanggay siya ng alon. Ang lahat ng ito ay dahil sa katigasan ng ulo ng bida. Ang dalawang apo, ang isa ay nasa emergency room at ang isa ay tinanggay ng tubig, ay nagpagalit sa lolo. Umiyak din si Jingmei at inako ang lahat ng responsibilidad. Kahit si Zaihi ay nagulat at tumayo upang akuin ang lahat ng responsibilidad. Gayunpaman, pinalaya silang lahat ng lolo. Hindi pa rin stable ang kondisyon ni Longri at galit na galit ang lolo na determinado siyang hanapin ang may sala. Umuwi si Jingmei na umiiyak sa kanyang ina, ngunit sa totoo lang, hindi ko siya naawaan. Kung nakinig siya kay Longri, hindi sana mangyayari ang malaking gulo na ito. Nalaman ng lolo ang tungkol sa ordinaryong background ng pamilya ni Jingmei kaya nagpasya siyang paalisin siya sa eskwelahan. Dahil sa kanyang matigas na ulo, wala man lang siyang karapatang bumisita sa ospital. Malungkot siyang umuwi at naisip si Hai na nawawala ngayon sa dagat dahil sa pagliligtas sa kanila. Sa kabutihang palad, si Changxi ay nandoon sa tabi niya. Sinabi din niya ang sitwasyon ni Longri. Siya ay nasa kama pa rin ng ospital at walang malay, at huli na ngayon para pagsisihan niya ang kanyang pag-ugali. Bagaman sinabi niya kay Changxi na lumayo sa kanya upang hindi ito madamay. Gayunpaman, niyakap pa rin ng bida ang lalaking Diyos at umiyak. Sa araw ng pagtanggap sa desisyon ng pagpapaalis, lahat ng nasa klase ay nalungkot at nagbago pa ang ugali ni Zai. Ang lahat ng kasalanan ay sa akin, bakit kailangan mong umalis? Nakaramdam din siya ng matinding pagkakasala, hindi niya inasahan na lalala ang sitwasyon. Ang paghingi ng tawad ni Zaihi ay nag-alis ng lahat ng dating alitan sa pagitan nila. Isa-isa ring tumayo ang kanyang mga kaklase para humingi ng tawad sa kanya. Lubos din siyang naantig at napaluha, nagpasalamat sa lahat dahil sa pagiging magkasama nila sa klase. Ang kanyang ama ay na-demote din dahil sa insidenteng ito. Siyempre, dahil sa malaking gulo sa pamilyang Long, hindi rin naging tahimik ang kanilang pamilya. Gayunpaman, ayaw ng mag-asawa na maging malungkot ang kanilang anak kaya itinago nila ito. Pagka-uwi ng dalaga, nag-aalangan din siyang sabihin na baka umalis siya sa paaralan dahil sa mataas na matrikula. Ang nakababatang kapatid na lalaki ay umuwi sa sandaling ito at nagsalita ng malakas tungkol sa pagka-demote ng ama. Sa huli, hindi na nila maitago ang lihim at sinabi din ng nakababatang kapatid na lalaki na pinatalsik ang kanyang ate sa paaralan. Dahil sa kanyang matigas na ulo, marami siyang naapektuhan sa kanyang pamilya. Sa kabutihang palad, mayroon pa siyang pamilya sa tabi niya na nagbibigay sa kanya ng moral na suporta. Bagaman mayroon siyang magandang grado, walang paaralan ang nangangahas na tanggapin si Jingmei. Hindi nakapagtataka ito dahil sa pag-aaway nila ng malakas na pamilya na Long. Wala nang ibang pagpipilian, kinailangan niyang lumipat sa ibang paaralan para mag-aral sa isang vocational school. Bagaman nag-aalala ang kanyang mga magulang, wala na silang magagawa. Pagkatapos, lihim na nagpunta si Jingmei sa ospital para makita si Longri. Mula sa dalawang disipulo, nalaman niyang wala pa rin itong malay. Dahil sa kanyang katapatan, sa wakas ay nakita niya ito sa pamamagitan ng salamin. Sa sandaling ito, hindi na matigas ang ulo ng dalaga at napaluha na siya. Sinabi niya ang mga salita ng pag-ibig, ngunit hindi na siya nito maririnig pa. Sinabi din ng dalaga ang kanyang huli na paghingi ng tawad. Hindi niya inasahan na ang isang lambing sa kanyang nobyo ay magdudulot ng isang malaking gulo. Maraming araw na ang lumipas ngunit wala pa ring balita tungkol kay Hai. Ang
kanyang ina ay patuloy na nagdarasal, umaasa na may mangyayaring himala. Sa wakas, dumating na ang araw para umalis si Jingmei sa kanyang pamilya at pumunta sa ibang lugar para mag-aral. Pagkatapos ng kalahating buwan, naging mas responsable ang nakababatang kapatid na si Zongshui. Dahan-dahan ding bumalik sa normal ang pakiramdam ni Jingmei at naging mas masigla ang kanyang mukha. Unti-unti na rin siyang nasanay sa ritmo ng bagong lungsod at pagdating niya pa lang ay nakakuha na siya ng scholarship. Para matulungan ang kanyang mga magulang, nakahanap din siya ng part-time na trabaho sa isang coffee shop. Ang mga taong gusto sa kanya ay hindi nagkaroon ng magandang wakas. Nakatatakot din kay Jingmei na may mangyari kay Chongxi, ngunit tiniyak ng binata na siya ang kanyang matatag na suporta. Kung magkakaroon siya ng anumang problema, maaari siyang lumapit sa kanya. Sinabihan din niya ito na kung sakaling magising si Long Xiao, huwag nitong sabihin ang kanyang kinaroroonan. Ang relasyon nilang dalawa ay talagang hindi pa niya kayang bitawan. Bumalik na sa normal ang kalusugan ni Long Rii, ngunit hindi pa rin siya nagigising. Galit na galit ang lolo at binalaan ang mga doktor na gawin ang lahat para magising ang kanyang mahal na apo. Para naman kay Hai, gusto ng lolo na maghanap ang mga search team sa buong mundo at sinumang makahanap sa kanyang apo ay makakakuha ng reward na ₱1 milyon. Ang mga apo ng pamilyang Long, buhay man o patay, ay hindi dapat iwanan sa labas. Umupo siya at nakipag-usap ng matagal. Sinabi niya ang sitwasyon ng kanyang pamilya na lahat ay naging malungkot at hindi makakain. Si Jingmei ay kailangan ding mamuhay ng patago dahil siya ang pinupuntirya, kaya iminulat niya ang kanyang mga mata upang tingnan ang mundo. Kailangan ka naming lahat, Long Rii. Habang pauwi mula sa paaralan, hinarang si Jingmei ng isang grupo ng mga basagulero. Ipinakilala ng makisig na lalaki ang sarili niya bilang ang lider ng lugar na ito na nagngangalang Ma Wenlong. Ang makisig niyang mukha ay hindi matiis ng dalaga, kaya niyaya niya ito at ang kanyang mga kasama sa isang liblib na lugar. Sa sandaling aakto na siya, lumaban ang dalaga at sa ilang simpleng galaw ay natalo niya ang 4 na basagulero. Napanaginipan ni Muyo na kung magbabalat siya ng 30 mansanas, magigising si Long Rii. Gayunpaman, nakarating na siya sa ika-negatibo 32 na mansanas at wala pa ring nangyayari, kaya nawala ng pasensya si Wei Yu. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng himala at paggising ng binata ay agad niyang tinanong ang kinaroroonan ng kanyang nobya. Ang kwento tungkol sa pagdisiplina ni Jingmei sa mga basagulero ay mabilis na kumalat at tiningnan siya ng kanyang mga kaklase ng may paghanga. Tuwang-tuwa ang buong pamilya nang magising si Long Rii. Ngunit nang tanungin niya ang kanyang kuya na si Hai, nag-iba ang mukha ng lahat. Nang malaman ang balita tungkol sa pagkawala ng kanyang kapatid, naaalala ng binata ang sinabi ng kanyang kapatid noong inililigtas siya nito. Binago din niya ang kanyang pag-ugali sa tiya at maging malumanay na pinasalamatan niya ito sa sabaw na niluto nito at masarap na kinain ito. Binisita ni Chongxi ang pasyente na kalalabas lang sa ospital. Ngunit si Long Xiao ay gusto lamang malaman ang kinaroroonan ni Jingmei. Gayunpaman, walang balak si Chongxi na ibigay ang address ng dalaga. Para makapagbigay ng karangalan sa paaralan, nagsanay si Jingmei sa kendo. Dahil sa chismis na magaling siya sa martial arts, pinili siya ng guro para sanain. Dahil sa mahusay na pagsasanay at galing ni Jingmei, mabilis siyang nakapasok sa finals. Ang huling laban ay napakasaya, maraming mga guro at kaklase mula sa Qingshan ang dumating upang suportahan ang dalaga. Sa kalagitnaan ng laban, natuklasan niya na ang kanyang kalaban ay isang lalaki kaya pinilit niya itong hubarin ang kanyang maskara. Ito ay ang gwapo at maputing mukha, walang iba kundi si Long Rii ang kanyang kalaban. Hindi nakapagsalita ang dalaga. Ayaw niyang saktan pa itong muli kaya nagpasya siyang tumalikod. Dahil hinila siya nito, itinumba niya ito sa sahig ng laban. Wala ka na sa aking puso. Gayunpaman, hindi siya sumuko at mahigpit siyang niyakap. Huwag ka nang magtago sa akin. Huwag mo na ring harapin mag-isa ang lahat ng presyo. Hindi ako mahal, iyan ang sinasabi ng bibig niya, ngunit ang matagal na pananabik ay naging dahilan upang hindi niya makontrol ang sarili at hinalikan niya ito. Pagkaalis niya, sumigaw siya na hindi siya susuko. Mukhang hindi pa rin siya makatakas sa bangungot sa dalampasigan. Ang insidenteng iyon ay parang bato na nananatili sa kanyang puso. Upang habulin si Jingmei mula sa simula, lumipat si Rii ng paaralan. Pagkapasok niya sa klase, nilinis niya agad ang grupo ng mga lalaking nakaupo malapit kay Jingmei. Siyempre, ang posisyon na pinakamalapit sa kanya ay ang kanya. Upang makatakas sa kanya, hiniling ng dalaga na lumipat ng klase. Gayunpaman, ang munting kahilingan na ito ni Jingmei ay hindi inaprubahan ng guro. Naparito si Long Rii para pakiligin siya at para ibalik din si Jingmei sa kanyang bayang sinilangan. Mula nang dumating si Long Xiao, hindi na makapag-concentrate si Jingmei sa kanyang trabaho. Patuloy siyang nagkakamali sa kanyang part-time na trabaho. Ngunit sa kabutihang palad, napakaunawain ng manager at pinayagan siyang umuwi ng maaga para magpahinga. Kinaumagahan, para suyuin ang dalaga, tinawag ni Long Xiao ang chef mula sa kanilang eskwelahan para magluto ng noodles para kay Jingmei. Bagaman labis siyang naantig, nagpanggap pa rin ang dalaga na hindi niya ito kailangan. Kahit gaano pa karaming masasakit na salita ang sinabi niya, hindi pa rin sumuko ang binata. Maging ang dalawang guro ay binili ng batang Panginoon na si Long Rii. Ang mga lalaking kaklase na gustong magtanong ay pinalayas din ng dalawang disipulo ni Long Rii. May lumalabas na tao at may lumalabas na iba, kaya gumamit si Long Rii ng public address system para paalalahanan ang lahat na panatilihin ang kanilang distansya kay Jingmei. Hinangaan ng mga kaklase ang dalaga dahil sa pagkakaroon ng isang napaka-passionate na nobyo. Gayunpaman, galit na galit ang dalaga at hinampas ang mesa. Tiniyak ni Jingmei na hindi niya nobya si Long Rii. Upang masubaybayan si
Jingmei, kinailangan ng tatlong batang Panginoon na sumakay sa isang sirang kotse para sundan siya. Labis na malungkot ang dalaga na ang taong mahal niya ay nasa harap niya, ngunit hindi niya ito mayakap. Habang nagtatrabaho, labis na nalungkot ang dalaga at umiyak. Sinikap niyang maging abala upang makalimutan ang iba pang sakit. Masakit din para sa kanya na makita ang babaeng mahal niya na naghihirap. Kinaumagahan, lumitaw siya sa tabi ng kwarto ni Jingmei. Opisyal silang naging magkapitbahay. Nagboluntaryo pa siyang sumakay sa bus papunta sa paaralan kasama siya. Biglang preno ang bus at muntik na siyang matumba, ngunit sa kabutihang palad, nayakap siya ni Long Xiao. Kaya naisip niya ang isang magandang ideya. Sumigaw si Jingmei na inakala ng mga tao na siya ay isang manyak at pinalabas siya sa bus. Dahil dito, huli na siyang dumating sa klase, ngunit para ipakita ang kanyang pag-aalala, nagluto mismo ang batang Panginoon. Mismong kamay niya ang gumawa ng cake at sinulat pa ang pangalan niya rito. Sa sandaling ito, may tumunog na doorbell at tuwang-tuwa ang binata na baka si Jingmei iyon. Ngunit sa likod ng pinto ay ang striktong lolo. Pagkapasok pa lang, tumingin-tingin ang lolo sa paligid at nakita niya ang kanyang mahal na apo na umalis sa bahay para tumira sa isang napakasama na lugar. Nagpasya siyang kumpiskahin ang kanyang pera. Gusto sana niyang bawasan ang kanyang pera para pilitin ang kanyang apo na umuwi. Ngunit hindi inaasahan ng lolo na itatapon ng kanyang apo ang lahat ng kanyang pera at puputulin ang credit card niya mismo. Kinontrol pa ng lolo sina Weiyu at Muyu. Kumpiyansa siya na kung wala siyang pera, babalik agad ang kanyang apo sa bahay. Dahil sa pagkabagot, naglakbay ng malayo ang dalawang disipulo para bisitahin ang kanilang kuya, ngunit nagpadala ang lolo ng mga tao para bantayan sila. Sa pag-alis nila, gusto sana nilang bigyan ng pera ang kanilang kuya. Gusto sana niya itong tanggapin para makatulong sa loob ng ilang araw. Ngunit sa huli ay tinanggihan niya ito. Si Long Ri ay naging parang bata at sinundan si Jingmei sa trabaho. Nang makita niya ang mga customer na laging nag-aasar sa kanyang mahal, hindi siya nakaupo ng tahimik. Tumayo siya at sinigawan ito at kinailangan pa ng may-ari ng tindahan na solusyonan ang problema. Dahil sa payo ng isang taong may karanasan, kumalma si Long Xiao. Sa klase, natuwa si Jingmei nang makita niyang nagsusulat ng notes ang binata. Ang seryosong hitsura ng binata ay nakita niyang napaka-cute. Nang gabing iyon, dinala ni Long Ri si Jingmei sa isang marangyang restoran para maghapunan. Nang mag-o-order na siya, naalala niya na nakot na pala ang kanyang card, kaya naghanap siya ng paraan para hilahin siya palayo. Bagaman wala siyang pera, mayabang pa rin siya at sinabing may inihanda siyang sorpresa, at iyon ay ang cake na ginawa niya mismo at sinulatan ng kanyang pangalan. Tuwang-tuwa talaga ang dalaga at nakita niya ang positibong pagbabago ng binata. Nang tikman niya ang cake, nawala ang kanyang ngiti. Hindi man masarap ang cake, tuwang-tuwa siya dahil napakatapat nito. Talagang naantig na siya sa tiyaga ni Long Ri, ngunit dahil hindi pa rin alam ang sitwasyon ni Hai, ayaw niyang madamay si Long Xiao. Kinaumagahan, may naririnig na siyang nag-aaway sa labas. Lumalabas na ang binata na si Long Xiao ay walang pera para bayaran ang renta, kaya pinalaya siya ng may-ari. Ang pagkakita sa kaawa-awang hitsura niya ay nagparamdam kay Jingmei ng awa, kaya pinapasok niya ito sa kanyang kwarto. Matutulog siya sa sofa at siya naman ay sa loft. Nang malaman niyang wala itong pera, binigyan niya ito ng 500 para sa mabilis na paggamit. Sa pagkakataong ito, nabaliktad ang sitwasyon at magiging alipin si Long Ri ni Jingmei bago niya mabayaran ang lahat ng utang. Wala na siyang luxury car, ngunit mayroon na siyang bisikleta na ginagamit para ihatid siya sa trabaho. Ang bisikletang ito ay binili niya gamit ang perang hiniram niya kay Jingmei na labis na nagpagalit sa kanya. Habang nagtitipid siya sa bawat sentimo, nag-aaksaya naman ito ng pera sa mga hindi kinakailangang bagay. Kung hindi niya babaguhin ang kanyang pagiging magastos, pinapaalis na niya ito. Sa katunayan, ayaw lang talaga niyang makita siyang nahihirapan maglakad kaya bumili siya ng bisikleta para ihatid siya. Kaya kinaumagahan, pumunta silang dalawa sa supermarket para mamili. Patuloy siyang naglalagay ng mga bagay sa basket habang patuloy naman niyang inaalis ito dahil masyadong mahal. Nahinis ang Jingmei ang pinakamurang produkto at walang kahit isang piraso ng karne sa basket niya. Nang makita ito, nagsumamo si Han Sai-he para sa isang maliit na pabor. Gusto niyang palitan ang bell pepper ng steak, ngunit tinanggihan siya. Gustong-gusto rin sana ni Zhang Jingmei na bilhin ito, pero hindi talaga kaya ng wallet niya. Pagdating sa bahay, personal niyang isinuot kay Long Ri ang apron na ikinatuwa naman ito. Napakaalat ng niluto ni Zhang Jingmei, pero masayang-masaya si Long Ri sa pagkain nito dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakain siya ng niluto ng dalaga. Ngayon din ang kauna-unahang beses na pumasok si Long Ri sa kusina para maghugas ng pinggan. Lubos na nalungkot ang ina nang makita niya ang larawan ng kanyang anak. Isang taong maunawain tulad ni Hai ang dumanas ng matinding kalungkutan. Dahil nakatira si Long Ri kasama si Zhang Jingmei, mas lalo siyang namulat sa katotohanan. Kailangan niyang maglaba ng sarili niyang damit sa halip na ipagawa sa iba. Maaga pa lang, bumisita na si Chongxi para bigyan ng bulaklak ang kaibigan niyang si Zhang Jingmei. Isang tunay na mabuting kaibigan ng mag-asawa si Chongxi. Alam niyang matipid ang dalawa, kaya naghanda siya ng isang kahon ng pagkain na pinadala sa pamamagitan ng courier. Sa totoo lang, bastos lang talaga magsalita si Long Ri, pero masaya siya dahil
bumisita ang kaibigan niya. Habang bumababa si Zhang Jingmei para bumili ng inumin, seryosong nag-usap ang dalawang lalaki. Mas maunawain si Chauncey kaysa kay Long Rii. Itinuro niya kay Long Rii ang direksyon kung paano makahanap ng trabaho. At syempre, ang pinakamahusay niyang alam ay tungkol sa mga makina ng sasakyan. Pinayuhan din ni Chauncey si Zhang Jingmei na kalimutan na ang nakaraan at tanggapin ang kasalukuyan. Dapat niyang kalimutan ang lahat at harapin ang katotohanang mahal na mahal niya si Long Rii. Tunay na kahanga-hanga si Chauncey. Kahit patago siyang may gusto kay Zhang Jingmei, humanap pa rin siya ng paraan para maging masaya si Zhang Jingmei kasama si Long Rii. Gayunpaman, ang alaala ng alon na tumangay kay Hai ay hindi pa rin nawawala, ngunit nangako siyang babangon siya. Pagbalik sa kwarto, kinausap ni Zhang Jingmei si Long Rii. Dahil sa magkaibang pananaw, hindi sila nagkaintindihan. Pareho silang hindi magkasama dahil sa pagkawala ni Hai. Kinabukasan, paggising ni Zhang Jingmei, nakita niya ang isang sticky note na nagsasabing lumabas si Long Rii para maghanap ng trabaho. Maraming araw na ang lumipas pero hindi pa rin umuwi ang kanyang apo, kaya hindi natuwa ang lolo niya. Ang bawat galaw ni Long Rii ay regular na iniulat sa kanya. Kahit natutulog ang apo niya sa sofa, hindi pa rin siya pumayat. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya para sa kanyang pasaway na apo. Muli na namang napanaginipan ni Zhang Jingmei ang nakamamatay na gabing iyon. Talagang hindi niya mapatawad ang sarili niya. Pagbaba niya ng bahay, nakita niyang mahimbing pa ring natutulog si Long Rii kaya siya na lang ang nagluto. Natouch siya nang ipaghanda siya ng lunchbox ng minamahal niya kaya niyakap niya ito. Dahil sa kanyang kaalaman, pinapahalagahan si Long Rii sa kanyang trabaho. Dahil sa pagiging isip bata niya, nakakaramdam siya ng selos maging sa mga bata at inaasar niya ang mga ito. Nang makita niyang hinalikan ni Zhang Jingmei ang pisngi ng isang bata, sobrang nagsiselos siya at hiniling na sana siya na lang ang nasa posisyon ng bata. Nakakita ang rescue team ng isang bangkay sa dagat at dinala ito para sa autopsy. Nang malaman ng nanay ang balita, hindi siya mapakali. Sa kabutihang palad, tumawag ang ospital para ipaalam na hindi kay Hai ang bangkay kaya may pag-asa pa ring buhay ang kanyang anak. Kinabukasan, personal na pinuntahan ni Zhang Jingmei ang pinagtatrabahuhan ni Long Rii para ihatid ang pananghalian nito. Nang makita ng tatay niya na may nag-aalaga sa anak niya, panatag na siyang umuwi. Bagamaki, sinubukan siyang kumbinsihin ng tatay, matigas pa rin ang lolo niya sa kanyang desisyon. Sobrang lungkot ni Namuyu at Weiyu na wala ang kanilang laoda, boss, kaya nagyakapan na lang sila habang pinagmamasdan ang buwan. Kaarawan ni Zhang Jingmei ngayon at tuwang-tuwa siya nang makatanggap siya ng pagbati mula sa kanyang mga magulang at nakababatang kapatid. Pagkatapos ng klase, naghihintay siya sa sorpresa mula kay Long Rii dahil naayos niya ang isang sports car. Nakatanggap siya ng malaking halaga ng pera at ibinigay niya ang lahat ng iyon kay Zhang Jingmei. Gusto niya sanang bigyan si Long Rii ng pera para makabili ng bagong damit, ngunit tumanggi ito at humiling na makapaglaro na lang ng driving game dahil matagal na siyang hindi nakapagmaneho. Habang nag-uusap sila, lihim na kinuha ng isang magnanakaw ang wallet ni Zhang Jingmei. Nang makita ito ni Long Rii, dali-dali niyang hinabol ang magnanakaw na dahil sa pagod ay ibinalik na lang ang wallet. Nalaman din ni Long Rii na kaarawan pala ni Zhang Jingmei, kaya naghanda siya ng cake para sa dalaga. Bagaman hindi ito maganda, pareho silang masayang masaya. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na gumawa siya ng cake at kumanta ng happy birthday para sa iba. Pagkatapos, masaya silang naglakad pabalik ng magkahawak kamay. Gayunpaman, nang makita niya ang taong tumutugtog ng instrumento, bigla niyang naalala si Hai na nawawala pa rin. Bigla siyang bumitaw sa kamay ni Long Rii at sinabing, "Huwag nating kalimutan na may isang taong nawawala dahil sa atin," at tumakbo siya palayo. Dahil sa labis na pagmamahal sa kanyang anak, nagtago ang nanay sa banyo at umiyak, ngunit sa kabutihang palad, kasama pa rin niya ang kanyang asawa na palaging nagpapatahan sa kanya. Umuwi si Long Rii at kumatok, ngunit hindi siya pinagbuksan ni Zhang Jingmei. Naglakad-lakad si Long Rii sa labas at tinawagan si Chauncey, "Malapit na kaming maghiwalay ng kapatid ko." Pagkababa ng tawag, mabilis na tumakbo si Chauncey sa tabi ni Long Rii. Sa totoo lang, natrauma rin si Long Rii sa alaala ng alon na tumanggay sa kanyang kapatid. Hiling niya sana na siya na lang ang tinanggay ng alon noong gabing iyon. Nang marinig ito, galit na galit si Chauncey at itinulak si Long Rii. Araw-araw, ang alaala ng gabing iyon ay bumabagabag kay Long Rii at tanging sa piling lang ni Zhang Jingmei siya nakadarama ng kapayapaan. Upang matulungan ang kaibigan, dinala ni Chauncey si Long Rii sa bahay para mag-usap. Pagpasok pa lang, niyakap na ni Long Rii si Zhang Jingmei, ngunit patuloy pa ring binabanggit ni Zhang Jingmei ang pagkawala ni Hai. Nang makita ito, hindi na pinilit pa ni Long Rii, "Kung magiging masaya ka sa pag-alis ko, aalis ako anumang oras. Huwag mo sanang pahirapan ang sarili mo. Paalam." Nang aalis na si Long Rii, nakatanggap ng tawag si Zhang Jingmei na nagsasabing buhay pa si Hai at sa tuwa niya ay niyakap niya si Long Rii. Nang makita ni Chauncey na magkayakap ang dalawa, umalis na rin siya. Ang isang babaeng makulay ang buhok ay nagtago sa isang basurahan para takasan ang mga masasamang loob. Nang akala niyang nakatakas na siya, naipit naman siya dahil sa utang ng kanyang ampon na tatay sa 3 masasamang loob. Hinahabol siya upang patayin. Para makauwi, sinadya niyang saktan ang kanyang sarili. Nang makauwi, binugbog siya dahil wala siyang pambili ng isang bote ng alak para sa kanyang ampon na tatay. Ang pangalan ng batang babae ay Yang Yang. Noong gabing iyon, nabasa niya ang mga sulat na iniwan ng kanyang nanay at napaiyak siya. Aksidente siyang nakakita sa kwaderno ng isang larawan ng kanyang nanay kasama si Xiao Kun. Habang
natutulog pa ang kanyang ampon na tatay, umalis si Yang Yang sa bahay. Nakauwi na rin si Long Rii at Zhang Jingmei para hintayin si Hai. Sobrang sabik ang lolo na makita ulit ang kanyang apo, pero nang makita niya si Zhang Jingmei, nagalit siya kaya kinailangan nitong umalis. Sa pagbabalik ni Hai sa pagkakataong ito, nagbago ang ugali niya. Pakiramdam ni Long Rii na hindi siya nabibilang sa kanila, kaya hindi siya sumama sa hapunan. Sa sandaling iyon, sumugod si Yang Yang at hinanap si Xiao Kun. Nang makita niya ito, tinawag niya itong tatay at niyakap. Nabigla ang lahat sa pangyayaring ito. Ipinakita ni Yang Yang ang mga ebidensyang hawak niya sa lahat. Sinabi rin niya ang pangalan ng kanyang nanay na si Zhao Lanxi, pero hindi niya maalala kung sino ang babaeng ito. Gusto ng lolo na maging malinaw ang lahat kaya tinawag niya ang kanyang anak para kausapin ito ng pribado. Ngunit, iginiit ng kanyang anak na wala siyang kinalaman sa bagay na ito. Posibleng ang batang babae ay anak ni Sumin, isang matalik na kaibigan ni Xiao Kun. Nagpasya ang lolo na pansamantalang panatilihin si Yang Yang sa bahay bilang ampon na anak ng pamilya Long. Dahil nasa kakaibang lugar si Yang Yang, hindi siya makatulog kaya bumaba siya para uminom ng tubig. Dahil modernong kagamitan ang mga nasa bahay, hindi niya alam kung paano gamitin ang mga ito at buti na lang at tinulungan siya ni Hai. Kinabukasan, magkakasama silang naghanda ng masasarap na pagkain. Matagal nang hindi nakaranas ng masarap na pagkain si Yang Yang kaya sobrang saya niya. Sa sandaling ito, nagtatalo sina Long Rii at ang kanyang lolo. Gusto ni Long Rii na iuwi si Zhang Jingmei sa pamilyang Long, ngunit hindi ito pinahintulutan ng lolo niya. Maaari niyang kanselahin ang parusa sa pamilyang Zhang, ngunit tutol siya sa pagtatagpo ni Long Rii at Zhang Jingmei. Nag-aagawan sa pagkain ang magkapatid na Zhang Jingmei. Isang malakas na sampal mula sa ate ang nagpatalo sa nakababatang kapatid. Nang dumating si Long Rii, sinabi ng nakababatang kapatid, dapat mong iuwi ang ate ko para iligtas ang ibang tao sa kanya. Sa dating masayahing ugali ng nanay ni Zhang Jingmei, tila mas naging strikto na siya ngayon. Humingi ng paumanhin si Long Rii sa pamilya dahil sa mga abalang na idulot niya. Nangako siyang aayusin ang trabaho ng tatay ni Zhang Jingmei at ang pag-aaral ni Zhang Jingmei sa lalong madaling panahon. May tiwala rin si Zhang Jingmei kay Long Rii kaya hinawakan niya ang kamay nito para bigyan siya ng lakas. Masaya si Long Rii na nakapag-almusal siya sa bahay ng kanyang nobya. Bago siya umalis, masaya rin silang nagyakapan. Wala nang makahahadlang pa sa magandang pag-ibig nila. Nang umalis si Long Rii, nakatanggap naman si Zhang Jingmei ng abiso na kailangan niyang bumalik sa benching school para sa admission procedures. Hindi makatulog si Hai dahil naalala niya ang sinabi ni Long Rii, ano mang gusto mo, maaari kong ipaubaya sa iyo. Pagkatapos, naalala niya rin ang masasayang sandali nila ni Zhang Jingmei. Pagbalik ni Zhang Jingmei sa benching, nakita niya si Hai na nagpahayag ng kanyang intensyon na ligawan si Zhang Jingmei. Sa sandaling ito, lumitaw si Long Rii sa harapan ng kanyang kapatid at sinadya niyang sabihin na ang pagbabalik ni Zhang Jingmei sa benching ay dahil sa pakiusap niya sa kanyang lolo. Hayagan ding sinabi ni Hai na liligawan niya ang nobya ng kanyang kapatid. Sa pagbabalik niya, ayaw na niyang maging mahina pa dahil sa takot na baka mainip si Yang Yang sa bahay. Dinala siya ni Hai para mamili, magpaganda at maranasan ang buhay ng isang dalagang anak mayaman. Sa hapagkainan, kumuha si Hai ng pagkain para kay Yang Yang na ikinatuwa naman ito. Pakiramdam ni Long Rii na hindi siya nabibilang sa kanila kaya pagkaupo pa lang niya sa hapagkainan ay tumayo na siya agad. Sa sandaling ito, habang naglilinis si Zhang Jingmei, nakatanggap siya ng tawag mula kay Hai na nag-aaya sa kanya na magkita. Akmang tatanggihan niya ito dahil baka malungkot ang nobyo niya. Ngunit sinabi ni Hai na birthday party ang okasyon. Pagdating niya, napagtanto niyang dalawa lang sila sa party. Nais pala niyang ipagdiwang ang araw ng kanyang muling pagsilang. Naniniwala rin siyang may kinalaman si Zhang Jingmei sa pangalawang kaarawan niya, kaya naghanda siya ng isang espesyal na sorpresa. Tumayo siya at sinabi ang kanyang nararamdaman at tumugtog din siya ng gitara at kumanta ng isang kanta para sa dalaga na paraan niya para magtapat ng pag-ibig. Nakuhaan ng video ang eksenang ito ng dalawang alipors ni Long Rii. Dahil sa karanasan niya noon, naiilang at umiiwas si Zhang Jingmei ngayong alam niyang may gusto si Hai sa kanya. Habang naglalakad siya pauwi, nakasalubong niya si Long Rii. Sa bus, ikinuwento niya ang pagkikita nila ni Long Hai. Sa pagkakataong ito, buong-buo ang tiwala ni Long Rii sa kanya. Naniniwala siyang pinag-isipan niya ng mabuti ang bawat ginagawa niya. Tiwala rin siyang siya lang ang nasa isip ni Zhang Jingmei at marahan siyang hinalikan ni Zhang Jingmei sa noo. Dahil hindi pa sanay sa presensya ni Yang Yang, palaging may masamang ugali si Long Rii sa kanyang nakababatang kapatid. Nang makita ni Yang Yang na tuwang-tuwa ang lolo niya sa paglalaro ng chess, gusto rin niyang subukan. Mahal na mahal din ng lolo si Yang Yang at pakiramdam niya ay magkatugma sila. Kaya inayos ng lolo na mag-aral si Yang Yang sa benching. Pagdating niya sa paaralan, agad niyang inasar ang kanyang kuya at nagbiro pa siya, mag-ingat ka, baka isumbong ko sa lolo na nagdidate ka, dahil alam niyang tutol ang lolo sa relasyon ni Long Rii. Habang masayang naglalakad si Yang Yang, dumating ang kanyang ampon na tatay at humingi ng pera para pambili ng alak. Habang mahigpit na hawak ng lalaki ang kamay ni Yang Yang, buti na lang at dumating si Hai sa tamang oras. Gusto ng lalaki ng 180,000 yuan para sa pagpapalaki kay Yang Yang. Pumayag si Hai na ibigay ang pera sa kondisyon na hindi nasusundan ang dalaga at sa loob ng 3 araw, ibibigay niya ang pera sa lalaki sa lugar na iyon. Pagkatapos ng pangyayaring ito, mas lalong nagustuhan ni Yang Yang si Hai.
Nang gabing iyon, inaya ni Hai si Zhang Jingmei na lumabas at dahil may utang na loob siya kay Hai, nahirapan siyang tumanggi. Ikinuwento ni Hai kung paano siya nakaligtas sa isang disyerto na isla. Bumili pa nga siya ng isang bituin at pinangalanan itong Zhang Jingmei para sa dalaga at nagtanong siya, pwede ka bang maging akin? Naguluhan si Zhang Jingmei sa sinabi niya. Gayunpaman, nilinaw ni Zhang Jingmei na itinuturing niya lang si Hai bilang isang kuya at kaibigan. Alam niyang nagsisisi lang siya at wala siyang romantikong nararamdaman para kay Hai. Tinanggap ni Zhang Jingmei ang regalo pero ibinalik din niya ito at sinabi niya ang kanyang nararamdaman na gumaan naman ang kanyang kalooban. Pag-uwi niya, tinawagan niya ang nobyo niya ngunit sinabi ni Long Rii na abala siya at binabaan siya na ikinagalit naman ni Zhang Jingmei. Pagdating niya sa bahay, nakita niya na masayang naghihintay sa hapunan ang kanyang pamilya. Pagpasok niya sa kusina, napansin niyang nagluluto pala ang nobyo niya. Ang isang anak mayaman na binata ay handang gawin ang lahat para sa kanyang nobya. Nakuhaan ng video ni Dao Shuai ang masayang sandali ng dalawa. Para magpasalamat kay Hai, inaya siya ni Yang Yang na uminom. Naawa si Hai nang ikwento ni Yang Yang ang malungkot nitong sitwasyon. Dahil sa pambubugbog ng kanyang ampon na tatay, umalis ang kanyang nanay sa bahay at iniwan siya sa kanyang ampon na tatay. Ikinuwento rin ni Hai ang kanyang kwento na hindi sila magkadugo ni Long Rii at pumasok lang siya sa pamilya Long dahil pinakasalan ng nanay niya ang tatay ni Long Rii. Pagkatapos kumain, nagkasama-sama ang buong pamilya para mag-dessert. Ang mag-asawa ay sobrang magkasama kaya nakalimutan nilang may mga nakatatanda silang kasama. Masaya rin ang mga magulang ni Zhang Jingmei na makita ang anak nilang masaya. Dahil sa pinagdaanan nilang magkasama, mas naging maunawain na si Long Rii. Alam niyang nahirapan ang kanyang kapatid sa pag-alis nito. Kahit alam niyang hinanap ng kanyang kapatid ang nobya niya, hindi siya naging usisero o gumawa ng gulo. Bilang gantimpala, hinalikan ni Zhang Jingmei si Long Rii sa kaliwa at kanang pisngi. Sobra siyang umasa na makakakuha ng halik sa labi, pero hindi ito nangyari. Kinabukasan, habang kumukuha si Yang Yang ng gamot para sa kanyang tiyahin, nakita niya ang resulta ng test kina Xiao Kun at Hai. Dahil dito, tahimik lang siya sa buong hapunan. Pauwi na si Zhang Jingmei nang makita niyang tumutugtog si Hai ng biolin sa kalsada. Sa sandaling iyon, naputol ang string ng biolin, kaya humingi si Hai ng tulong sa kanya para palitan ito. Para sa isang biolinista, espesyal ang taong hinahayaan niyang hawakan ang string ng kanyang instrumento. Kung papayagan mong palitan ng ibang tao ang string ng biolin mo, kailangan siyang palagi ang magpapalit dahil kung hindi, madali itong mawawala sa tono kapag tinugtog. Muli na naman niyang ginamit ang paraang ito para magtapat ng pag-ibig, pero muli rin siyang tinanggihan. Sa pagkakataong ito, muli na namang iginiit ni Zhang Jingmei na itinuturing niya lang si Hai bilang isang kaibigan at kuya. Dahil dito, nagpasya si Hai na tuluyan ng itigil ang pagtugtog ng biolin. Pagbalik niya sa bahay, tinanong siya ni Yang Yang tungkol sa kanyang pagkatao. Biglang napagtanto ni Yang Yang na hindi pa alam ni Hai na siya ang tunay na anak ni Xiao Kun. Hindi siya ampon na anak ng nanay niya, dumadaloy sa kanya ang dugo ng pamilyang Long. Para patunayan ang kanyang pag-ibig, sumugod si Long Rii sa dagat. Wala na siyang kinatatakutan para kay Zhang Jingmei. Nang makita ni Long Rii na nag-aalala si Zhang Jingmei para sa kanya, hindi niya napigilan ang sarili at niyakap niya ang dalaga. Tinagubilinan ng lolo si Long Rii na sunduin si Tianni ng kumpanyang Guo. Ngunit sa kalagitnaan ng daan ay pinababa siya ni Long Rii. Dahil sa insidenteng ito, nagalit ang lolo niya dahil ang gusto niyang maging apo sa batas ay si Tianni. Hanggang gabi buhay siya, hindi makapapasok si Zhang Jingmei sa kanilang bahay. Nang makita niya kung gaano ka-in love ang kanyang apo, nagpa siya siyang bisitahin ang pamilya ni Zhang Jingmei. Habang kumakain ang pamilya, may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas ni Zhang Jingmei ng pinto, nagulat siya nang makita niya ang lolo ng kanyang nobyo. Tuwang-tuwa ang buong pamilya, lalo na ang nanay niya. Akala ng lahat na mag-uusap sila tungkol sa kasal ni Zhang Jingmei at Long Rii. Gayunpaman, sinabi ng lolo na ang presensya ni Zhang Jingmei ay magiging hadlang sa kanyang apo. Gusto niyang iwanan ni Zhang Jingmei ang kanyang apo, na ikinagulat ng lahat. Taos pusong sumagot si Zhang Jingmei na wala siyang pakialam sa iba pang bagay, basta mahal nila ang isa't isa. Sapat na iyon. Ngunit sinabi ng lolo, ano ang magagawa mo para matulungan si Long Rii sa kanyang karera? Sa kabila nito, iginiit pa rin ni Zhang Jingmei na hindi niya ito iiwan. Ginamit ng lolo ang tseke upang insultuhin at balaan ang pamilya ni Zhang Jingmei. Bagamat mukhang-mukhang pera ang nanay niya, hindi niya hahayaang insultuhin ng lalaking iyon ang kanyang anak. Walang alinlangan niyang itinapon ang tseke sa harapan ng matanda. Hindi makontak ni Long Rii si Zhang Jingmei kaya pumunta siya sa bahay ng dalaga. Pagpasok pa lang niya sa pinto, pinalayas na agad siya ng mga magulang ni Zhang Jingmei. Nang makita ni Dao Shuai na kaawa-awa si Long Rii, sinabi niya ang lahat at ibinigay niya kay Long Rii ang tseke na dinala ng lolo niya kanina. Libo-libong beses na siyang nagsumamo sa labas ng pinto, pero hindi pa rin siya pinagbuksan ni Zhang Jingmei. Ramdam ni Long Rii ang matinding sakit sa puso dahil sa kaarawan niya, ayaw siyang makita ng nobya niya. Isa lang ang hiling niya, huwag siyang iwanan ni Zhang Jingmei. Dahil sa day off ni Hai, dinala niya si Yang Yang sa labas para magsaya. Matagal na siyang hindi ngumiti ng ganito kasaya. Pag-uwi ni Long Rii at nakita niya ang kanyang lolo, tuwang-tuwa siya, na ikinaselos naman ng kanyang lolo. Alam ni Yang Yang na inilabas siya ni Hai para mamasyal para lang iwasan ang birthday party ni Long Rii. Dahil sa diskriminasyon ng lolo, galit na galit si Yang Yang at umuwi siya para magtanong. Hindi sinasadya, nasabi niya na si Hai ang tunay na anak ni Xiao Kun. Nagalit ang pamilya ni Hai sa balitang ito dahil naging malungkot ang kanyang ate nang pinakasalan nito si Xiao Kun. Tumayo rin si Xiao Kun at inamin na siya ang tunay na tatay ni Hai, na
na ikinagulat naman ni Hai. Pagkaalis ng mga bisita, nilinaw ni Xiao Kun ang lahat. Nagmamahalan sila ni Yuanying, ngunit pinigilan sila ng kanilang mga pamilya. Dahil dito, napilitan siyang pakasalan ang nanay ni Long Rii para sa negosyo. Pagkatapos mawala ni Yuanying, nakita niya ito at nalaman niya na may anak silang si Hai. Gayunpaman, tinago ng lolo ang katotohanan ito para hindi magalit ang pamilya ni Yuanying. Para protektahan ang puhunan ng pamilya ni Yuanying, ipinasok niya si Hai sa bahay bilang ampon. Dahil sa pagiging biktima ng panlilinlang sa loob ng maraming taon, galit na galit si Long Rii. Labis din ang sakit na naramdaman ni Hai dahil sa loob ng maraming taon, namuhay siya bilang ampon. Hindi niya talaga alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Nang pumasok siya sa bahay sa edad na 8, sinabi sa kanya ng lolo niya na isa lang siyang ampon. Kaya naman, namuhay siya ng may pag-iingat at hindi siya naging bahagi ng pamilya Long. Sa loob ng maraming taon, nanirahan pala siya sa sarili niyang bahay. Kinabukasan, kinausap ni Long Rii ang kanyang ama at sinisi niya ito sa pagiging mahina at hindi pakikipaglaban. Naramdaman din ni Long Rii na maswerte si Hai dahil mayroon siyang parehong tatay at nanay, habang siya ay tila hindi nabibilang sa pamilya. Labis siyang nadismaya sa kanyang tatay dahil may panganay na anak na lalaki si Xiao Kun na si Hai. Nasira ang relasyon ng pamilya Long at pamilya Ling. Hindi matanggap ng pamilya ng nanay ni Long Rii na pangalawa lang pala ang apo nila. Kumalat ang balitang ito sa media. Dahil nobya siya ni Long Rii, pinalibutan din si Zhang Jingmei ng mga mamamahayag. Buti na lang at dumating sina Muyu at Weiyu sa tamang oras. Dahil alam niyang may malaking problema, agad niyang pinuntahan ang kanyang nobyo. Lubos na nalungkot si Long Rii dahil naloko siya ng sarili niyang pamilya sa loob ng maraming taon. Simula nang dumating si Hai, nagbago na ang ugali ng kanyang tatay sa kanya. Tila si Hai lang ang ipinagmamalaki ng tatay niya. Naramdaman niyang hindi siya nabibilang sa sarili niyang tahanan. Narito ang salin sa Tagalog na inangkop sa konteksto ng Master Devil Do Not Kiss Me sa pagkakataong ito. Naging kalmado si Zhang Jingmei at nagdesisyon siyang makipaglaban kasama si Long Rii. Paglabas pa lang ng grupo, pinalibutan na sila ng mga mamamahayag. May isang nagsabi na ang nanay ni Long Rii ay isang kabit na ikinagalit naman ni Long Rii. Mabuti na lang at pinakalma siya ni Zhang Jingmei at pinalayas ang mga mamamahayag. Napansin ni Zhang Jingmei na may mali sa nangyayari at parang may nag-udyok sa kanila para saktan si Long Rii. Ngayon, hindi na makatutulong pa ang tatlo kay Long Rii. Kailangan na niyang umasa sa sarili niyang kakayahan. Habang papasok si Hai sa trabaho, tumawag si Yuani, ngunit hindi niya ito sinagot, maging siya ay ginulo ng mga mamamahayag. Pagka-uwi ni Hai, tinanong niya ang lolo niya kung bakit niya itinago ang kanyang pagkatao. Ngunit sinabi ng kanyang lolo na dapat manatili na lang siyang tahimik at huwag nang mangarap sa mana. Matatag na iginiit ni Hai na may karapatan din siya sa mana. Sa kanyang panaginip, nakita ni Long Rii na kinuha ng kanyang kapatid ang lahat sa kanya, pati na si Zhang Jingmei at ang dalawa niyang alipores. Dahil dito, sobrang natakot siya. Alam niyang panaginip lang ito, ngunit umiyak pa rin siya at nabalisa. Para makalimutan ang takot, nagpuyat siya sa paglalaro ng laro sa loob ng 2 araw at 2 gabi. Dahil sa pag-aalala, wala nang ibang paraan ang dalawa niyang alipores, kaya pinatay nila ang kuryente. Mabilis na tumakbo si Long Rii sa tabi ni Zhang Jingmei at pagkakita pa lang sa nobya niya ay mahigpit na niya itong yakap. Ito ang salin sa Tagalog na inangkop sa konteksto ng Master Devil Do Not Kiss Me 2 araw na ang lumipas at hindi pa rin siya umuwi. Dahil nakalimutan niyang magdala ng pera, wala siyang pambayad sa hotel. Nang makita ni Zhang Jingmei na nahihirapan si Long Rii, nagdesisyon siyang dalhin ito sa bahay nila. Dahil hindi makatulog si Long Rii, sinabi niyang kailangan niya ng isang goodnight kiss. Pumayag si Zhang Jingmei at marahan siyang hinalikan sa noo. Kinabukasan, maagang natuklasan ng pamilya ang presensya ni Long Rii sa bahay. Seryosong kinausap ng mga magulang ang dalawa. Gayunpaman, iginiit ni Long Rii na hindi kumakatawan sa kanya ang mga salita ng kanyang lolo. Tunay ang nararamdaman niya para kay Zhang Jingmei at ipinaliwanag ng dalawa na walang nangyaring anuman sa pagitan nila noong nakaraang gabi. Nang marinig nila ito, gumaan ang loob ng mga magulang ni Zhang Jingmei. Dahil sa presensya ni Long Rii, nagkaroon sila ng karne para sa almusal. Dahil alam ng kanyang tatay na dumaranas ng problema ang pamilya ni Long Rii, nagdesisyon siyang papuntahin ito sa kanila sa loob ng ilang araw para makapag-isip-isip. Nagbigay rin ng praktikal na payo ang nanay ni Zhang Jingmei kay Long Rii. Pansamantalang maninirahan sa iisang kwarto si Long Rii at Dao Shuai. Pagdating ng lolo ni Long Rii sa kumpanya, pinalibutan na siya agad ng maraming mamamahayag, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa kumpanya, iminungkahi ni Xiao Kun sa kanyang lolo na ilagay si Hai sa board of directors. Sa bahay ni Zhang Jingmei, masayang-masaya si Long Rii. Ang nanay niya ay palaging nagrereklamo, ang magkapatid naman ay patuloy na nag-aasaran, habang ang mag-ama ay nag-aagawan sa remote ng Z. Bagamat nagkukunwari silang hindi magkasundo, ang pamilya ay talagang malapit sa isa't isa. Sa meeting ng board of directors, inanunsyo ng lolo na hindi magbabago ang kapalit. Gayunpaman, dahil wala si Long Rii, nagalit ang mga shareholders. Sabi pa nila, hindi pwedeng mamuno sa pamilya Long ang isang taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Nang dumating si Hai, sinabi ng mga shareholders na dapat siya ang maging kapalit. Sinabi ni Hai sa lolo na wala nang tiwala sa kanya ang lahat. Nagmungkahi rin ang tatay na pansamantalang ilagay si Hai sa benching school faculty para magsanay. Pumayag naman dito ang karamihan
karamihan sa mga shareholders. Bagamat pumayag ang lolo, hindi siya gaanong masaya sa desisyong ito. Habang abala si Long Rii sa pagmamahal, nagtatrabaho naman ng husto si Hai para makapagmana. Muling dinalaan ng lolo si Hai na huwag siyang maging tanga sa pagsubok sa pagmamana. Dahil sa kanyang kasakiman, gusto ni Hai na maging kanya ang isang bahagi ng korporasyon. Napansin ng lolo ang intensyon ni Hai at ginamit niya ang pagkakataon na wala si Long Rii upang pumasok sa board of directors at gamitin ang kanyang plano. Kinabukasan, mayabang na hinamon ni Hai ang kanyang kapatid sa pagmamana at sinabi niyang makikipagkompetensya siya ng patas. Kung magpapatuloy ka sa pagiging iresponsable, mapupunta sa akin ang lahat ng pag-aari ng pamilyang Long, pati na ang parte mo at ng nanay mo. Gumamit si Hai ng maraming salita para hamunin ang kanyang nakababatang kapatid. Mabuti na lang at pinigilan ng dalawang alipores ang galit ni Long Rii. Sa meeting ng board of directors, dumating si Long Rii. Iginiit niya na makikipagkompetensya siya ng patas para sa posisyon sa faculty ng benching school. Ang pagdating ng kanyang paboritong apo ay labis na ikinatuwa ng lolo. Dahil isa lang ang bakanting posisyon sa faculty, magiging matindi ang labanan ng dalawa. Una, kailangan nilang sumali sa EF competition para malaman kung sino ang makakakuha ng mas mataas na marka. Sa kabutihang palad, kasama ni Long Rii ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang nobya na handang tumulong sa kanya. Upang palakasin ang loob ng kanyang kuya, sumayaw si Yang Yang. Gusto niyang matalo ng panganay na kapatid ang kanyang pangalawang kapatid. Sa remedial class, pinalibutan si Long Rii ng mga babae kaya hindi siya makapag-concentrate. Mabuti na lang at nakakuha si Zhang Jingmei ng isang guro na magtuturo kay Long Rii ng paisa-isa. Nagsikap ng husto si Long Rii sa pag-aaral at siniguro naman ng kanyang dalawang alipores na mayroon siyang tahimik na lugar para mag-aral. Sa ilalim ng pamumuno ng dalawa, naging seryoso na rin sa pag-aaral ang mga sutil na estudyante. Naramdaman ni Yang Yang na may mali kaya bumalik siya para mag-report kay Hai. Kinuha niya ang aklat para tanungin ang kanyang kuya, pero alam na ni Hai ang lahat ng nasa loob nito, na ikinapanatag naman ni Yang Yang. Narito ang salin sa Tagalog na inangkop sa konteksto ng Master Devil Do Not Kiss Me pagkatapos ng maraming araw ng pagrerepaso. Nasagot din sa wakas ni Long Rii ang lahat ng tanong sa review na ikinatuwa ng lahat. Sa gabi bago ang eksaminasyon, binigyan siya ni Zhang Jingmei ng maraming paghihikayat. Ano man ang maging resulta, nakita ko kung paano ka nagsikap. Sa wakas, dumating na ang araw ng laban, sabik na naghihintay ang dalawang babae sa labas. Sa huli, matagumpay na naipasa ni Long Rii ang EF exam, nagdiriwang ang lahat ng dumating si Zhang Jingmei. Malaki ang naitulong niya sa tagumpay na ito. Nakuha rin ni Hai ang unang pwesto sa eksaminasyon. Dahil sa huling kompetisyon, maraming bagay ang napagtanto ni Long Rii at nagkaroon siya ng higit na ambisyon. Ang pinakamahalagang bagay ay tinulungan siya ni Zhang Jingmei na matuklasan ang kanyang sarili. Salamat sa pagiging kasama ko, sabi niya at binigyan siya ng isang napakaromantikong halik. Sa pulong sa pamunuan, nakipagkamay si Hai upang batiin ang kanyang nakababatang kapatid sa pagpasa sa pagsubok. Hindi na kinasuklaman ni Long Rii ang kanyang kuya. Nagpasalamat siya sa kanyang kuya sa pag-udyok sa kanya at nakipagkamay sa kanya. Nang makita ang kanyang kapatid na nagbago para sa ikabubuti, napakasaya ni Hai. Binati ng prinsipal ang magkapatid sa pagpasa sa unang pagsubok. Susunod, gusto niyang mag-imbita sila ng isang kilalang iskolar sa ekonomiya upang gampanan ang posisyon ng honorary principal ng paaralan. Sa panig ni Hai, nagbigay si Yang Yang ng listahan ng mga mahuhusay na kandidato. Sa panig ni Long Rii, natanggap din niya ang buong suporta ng kanyang nobya at ng kanyang dalawang kaibigan. Nagkataon na ang dalawang magkapatid ay parehong nag-target ng isang tao na nagngangalang Qin Yuan. Nagtiwala si Yang Yang na kaya niyang asikasuhin si Qin Yuan para sa kanyang kuya. Pumunta ang dalawang magkapatid sa bahay ni Qin Yuan, ngunit hindi sila tinanggap. Gaya ng sabi ng lahat, napakahigpit niya. Nalaman nila ang impormasyon na araw-araw ay pumupunta si Qin Yuan sa public chess room. Kinabukasan, lumitaw si Kisei Kim Long doon at may kumpiyansa siyang hinamon siya sa isang laro. Ngunit bago pa man siya maglaro, alam na niyang panalo siya at umalis na siya. Dahil gusto niyang tulungan si Hai, pumunta si Yang Yang sa bahay ni Qin Yuan. Nagsuot siya ng isang cute na damit ng katulong at naglinis ng bahay, at minasahe pa siya. Mabilis siyang pinalayas ng walang awa. Pagkatapos maglaro buong umaga, natalo si Long Rii kay Qin Yuan sa bawat laro. Kaya, kinailangan niyang masahe si Qin Yuan. Sa sandaling iyon, dumating si Zhang Jingmei at gustong makipag-usap ng pribado kay Qin Yuan. Maingat na inihanda niya ang tanghalian para sa guro. Sinamantala niya ang pagkakataon na subukang kumbinsihin si Qin Yuan. Ngunit bago pa man siya natapos na kumain ang guro at umalis na. Ang pagtingin sa sweet na magkasintahan ay nagpahirap kina Muyu at Weiyu na matunaw ang dog food na kinain nila. Si Changxi ay talagang tagapagligtas ni Rii sa pagkakataong ito. Galit na galit si Qin Yuan na may utang na loob at ngayon ay may utang na loob siya sa pamilya ni Changxi. Sa sandaling pumunta siya sa bahay at sabihin ang pangalan ng ama ng kanyang kaibigan, maiintindihan niya. Nagpapasalamat din siya at nagpasalamat sa kanyang kaibigan ng 2 beses. Sa pagkakataong ito, nagbago talaga ang ugali ni Qin Yuan at sinabing pag-iisipan pa niya ito na nagbigay ng pag-asa sa grupo. Gayunpaman, sa araw ng formal na desisyon, hindi pa rin lumitaw si Qin Yuan na nagpatigil sa lahat. Nagsimulang isipin ng prinsipal na mananalo si Hai. Nang malapit nang ibigay ng prinsipal ang resulta, lumitaw si Qin Yuan at humanga siya sa tiyaga ni Long Rii. Sa pagkakataong ito, pumayag siyang maging honorary principal ng paaralan. Dahil naimbitahan nila ang isang napakagaling na guro, idineklara ng prinsipal na si Long Rii ang panalo sa pagkakataong ito. Ang susunod na laro ay ibabatay sa kompetisyon ng Golden Bell. Nang makita niya ang kanyang kasintahan na lumabas, mabilis na tumakbo si Zhang Jingmei sa kanya, na labis na ikinadama
kinadismaya ni Hai. Nang makita ni Yang Yang na hindi komportable si Hai, hindi rin siya mapakali. Sa kompetisyong ito, hinulaan ng mga mag-aaral na mananalo si Hai. Ang bagay na ito ay labis na ikinadismaya ni Zhang Jingmei bilang isang kasintahan. Sa pagkakataong ito, sina Muyo at Weiyu ang pumili ng mga miyembro ng koponan at maraming mag-aaral ang dumalo sa pagpili. Nang makita ito, hindi na mapakali si Yang Yang. Tinali niya ang mga matatalinong estudyante sa silid ng kanyang kuya na si Hai. Ang ginawa niya ay hindi talaga maganda. Gayunpaman, ang mga matatalinong estudyante ay talagang voluntaryong sumali kay Hai. Maliban sa tanong tungkol sa kotse, hindi masagot ni Long Rii ang iba pang mga tanong na ikinabigo ni Zhang Jingmei. Ang pinakamahusay na miyembro ng koponan ay napili at si Zhang Jingmei ang magtuturo sa kanila. Ang ugali ni Hai sa kanyang tiyahin ay bumuti, na labis na ikinatuwa niya, ngunit nanatili siyang walang pakialam sa kanyang ama. Si Hai at Yang Yang ay masayang naglalaro nang makita sila ng kanilang tatay-tatayan. Upang makapaghanda para sa kompetisyon ng Golden Bell, masigasig na nagsanay ang dalawang koponan at magkasama ang dalawang dilag kasama ang dalawang binata. Sa wakas, dumating na ang araw ng kompetisyon ng Golden Bell. Ang dalawang miyembro ng koponan ni Rii ay nalason sa pagkain at nasa ospital ngayon, kaya kailangan ng koponan ng dalawang kapalit. Sa huling minuto, nagpasya sina Zhang Jingmei at Muyo na tumulong. Sa unang round, nanguna ang koponan ni Hai, ngunit mabilis na naitabla ni Zhang Jingmei ang score. Sa decisive round, natalo ang koponan ni Rii, ngunit masaya pa rin ang buong koponan dahil ginawa nila ang kanilang makakaya. Sabay na kumain sina Yang Yang at Hai upang ipagdiwang ang panalo. Tinunton siya ng kanyang tatay-tatayan at humingi ng karagdagang pera. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya sumuko. Kinabukasan, gumawa siya ng gulo sa boncheng. Malakas siyang nagsabi na may masamang hangarin si Hai sa kanyang kapatid na si Yang Yang. Lumapit si Long Rii at sinipa siya, kaya natakot siya at umalis. Dahil ang huling resulta ay tabla, ang mananalo ay pipiliin ng mga prinsipal. Ang resulta ng botohan ay 3-3 dahil tinalikuran ni Tianni ang kanyang karapatang bumoto. Anunsyo niya na ibibigay niya ang resulta pagkatapos ng isang linggo dahil kailangan niyang obserbahan ang dalawang kandidato. Ang babaeng ito ay walang magandang intensyon kay Rii dahil iniwan siya nito sa daan. Nang gabing iyon, tinawagan ni Tianni si Zhang Jingmei. Agad niyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang nobya ni Long Rii. Ang babaeng ito ay talagang mapanlin lang. Ginamit niya ang kanyang karapatang bumoto para gumawa ng masama. Pilit niyang pinapalayo si Zhang Jingmei kay Long Rii, kung hindi, iboboto niya si Hai. Tulong o balakid, nasa kay Zhang Jingmei ang pagpipilian. Dahil dito, labis siyang nalungkot. Kinabukasan, kumalat sa buong paaralan ang chismis na may nobya si Long Rii. Dahil gusto niyang tulungan siya, dahan-dahan siyang lumayo, simula sa pagiging malamig sa kanya. Samantala, masayang umuwi sina Yang Yang at Hai pagkatapos ng kanilang lakad, at sinundan sila ng kanilang amang-amahan para kumuha ng litrato. Nang hindi makita ang kanyang nobya sa loob ng mahabang panahon, labis na nag-alala si Long Rii. Ngunit saan man siya maghanap, hindi niya mahanap ang bakas niya. Kaya, nagdala siya ng bulaklak at pumunta sa bahay niya. Lumabas si Zhang Jingmei na may malamig na mukha at walang pusong itinapon ang bulaklak. Nagpaalam siya at galit na itinulak siya palayo. Muli, pumunta ang tatay-tatayan para humingi ng pera upang manahimik kay Hai, ngunit tinanggihan siya. Dahil hindi niya ininom ang inaalok na alak, gusto niyang uminom ng parusa, kaya kumalat ang chismis tungkol sa relasyon nilang dalawa. Gayunpaman, pinatahimik siya ni Hai na sila ay malinis kaya hindi na kailangang mag-alala. Nang walang magawa si Luosan Guai, tinakot niya si Xiao Kun. Gayunpaman, lumabas ang resulta na si Yang Yang ay anak ng iyong kaibigan, hindi sa iyo. Aksidenteng narinig ni Long Rii ang katotohanan. Sa paaralan, hindi pinansin ni Zhang Jingmei si Long Rii. Naalala niya ang mga sinabi ni Tianni at labis siyang nasaktan at umiyak. Gaano man kasakit, kailangan niyang sumuko. Si Tianni ang pinakamahusay na pagpipilian para kay Long Rii. Sa kabilang panig, labis na nasasaktan si Long Rii at tinawag niya si Chunzi para makipag-usap. Sinabi niya ang lahat at naramdaman niya na ang babae ay napakahirap intindihin. Mabilis na nakita ni Chunzi ang problema. Iminungkahi niyang maaaring naapektuhan si Tianni ni Tianni. Mabilis na lumitaw si Rii sa opisina ni Tianni. Inamin niya na pinilit niyang lumayo si Zhang Jingmei sa kanya at sinabi pa niyang siya lang ang makakatulong sa kanya. Pagkarinig nito, sinabi ni Long Rii na hindi niya kailangan ang tulong niya. Nagtalo silang dalawa ng matindi at walang gustong sumuko. Kinabukasan, pumunta si Tianni sa exhibition ni Chunzi, kaya lumapit siya para makipag-usap. Pinayuhan din niya siyang talikuran ang kanyang damdamin kay Long Rii at mas maganda na magkasama sila sa negosyo. Prang kanyang sinabi na maaari niyang makipagtulungan kay Chunzi. Naiintindihan din niya at ng babae ang tungkol sa pagboto para kay Rii. Naisip ng babae na ang lalaking ito ay talagang interesante. Nang maramdaman na hindi maayos si Zhang Jingmei, pumunta ang dalawang binata ng pamilya Long upang kamustahin siya. Ngunit, umiiyak lang siya at sinabing wala na siyang nararamdaman para kay Long Rii. Upang masabi ang mga salitang ito, labis siyang nasaktan. Sa sandaling ito, nakatanggap ang magkapatid ng balita na nagkasakit ang kanilang lolo, kaya mabilis silang umalis. Ang lolo ay ang tanging tao na naramdaman ni Long Rii na malapit sa kanya sa bahay. Ang pagkakita sa lolo na nakahiga sa kama ng ospital ay labis na nag-alala sa kanya. Ang mga miyembro ng board of directors sa kumpanya ay unti-unting kumukuha ng kanilang puhunan, kaya ang capital chain ni Long ay nagkakaroon ng ilang problema. Gayunpaman, pansamantalang nakakayanan pa rin ito ng pamilya Long.
Ngunit nang marinig niya ang balita na binawi ni Lian ang lahat ng kanyang puhunan, nagulat siya at nawalan ng malay. Ang pamilya Lian ay isang malakas na taga-suporta ng pamilya Long, kaya kung babawiin nila ang kanilang puhunan, maaaring bumagsak ang pamilya Long. Mabuti na lang, sa mga ganitong emergency, nagkaisa ang pamilya Long upang malampasan ang paghihirap. Naghawak-hawak sila ng kamay at nangako na lalampasan nila ang mahirap na panahon na ito ng magkasama. Nabasa ni Zhang Jingmei ang balita na nagkasakit ang lolo ni Long Rii, na si Long Zaiyuan, at nag-alala siya. Kinuha niya ang telepono upang tawagan ang kanyang kasintahan, ngunit patay ang telepono niya. Pagdating sa paaralan, sinabi ni Han Zai na nasa isang napakahirap na sitwasyon ang pamilya Long. Nang marinig niya ito, tumakbo siya upang hanapin si Long Rii. Nais niyang magpunta sa tabi niya, ngunit wala siyang sapat na lakas loob na lumapit. Si Zhang Jingmei pa rin ang makakatulong kay Long Rii. Si Luo Sanguai ay taos pusong humingi ng tawad kay Xiao Kun ngayon. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit siya pumunta ay upang ibigay ang isang tumpok ng papel. Ayon sa kanya, ito ang paraan ng kanyang kaibigan sa pagkuha ng puhunan. Kung magagamit ito ng pamilya Long sa mahirap na panahon, maaari silang makipag-ugnayan. Gayunpaman, dahil sa kanyang mapanlinlang na personalidad, hindi makapaniwala si Yang Yang sa kanyang tatay-tatayan. Matagal nang inalagaan at kinausap ni Long Rii ang kanyang lolo. Paulit-ulit siyang nagmakaawa sa lolo na gumising at sinabing hindi na niya ito gagawing magalit pa simula ngayon. Nakita rin ni Yang Yang at Hai ang eksena kung saan hinahawakan niya ang kamay ng kanyang lolo. Para kay Long Rii, napakahalaga ng kanyang lolo, kaya upang mabigyan siya ng mas maraming oras na kasama ang kanyang lolo, umalis ang magkapatid. Upang makakuha ng puhunan, naghanap ang pamilya Long ng tulong kina Luo Sanguai at Yu Yang. Ngunit sa kontrata, hiniling nila ang Boncheng Academy at ang Fulong Building. Gaya ng naisip ni Yang Yang, hindi maganda ang matandang lalaki. Ang panloloko ni Luo Sanguai ay natuklasan at umalis ang pamilya Long nang hindi pumirma sa kontrata. Habang papunta sa library si Bangbang at Zhang Jingmei, nakita nila ang grupo ni Long Rii. Kahit na hindi niya siya pinansin, pinayuhan niya pa rin sila na maging maingat at mag-isip ng mabuti sa kanilang mga gawain. Mabilis na hinanap ni Long Rii si Luo Sanguai. Sinubukan niyang tumakas ngunit hinarang siya ni Hai. Sa pagkakataong ito, bago pa man makagalaw si Rii, tinuruan na siya ng kanyang nakatatandang kapatid ng isang leksyon. Dahil sa matinding takot, inamin niya na ang nasa likod ng lahat ay si Yu Yang, isang may-ari ng pawn shop na sangkot sa pagsusugal. Habang nagkakaroon ng family meeting, inihayag ni Long Rii ang pagkakakilanlan ni Yang Yang. Bagaman malungkot, lihim na masaya ang dalaga. Dahil hindi siya anak ng pamilya Long, maaari niyang gustuhin si Hai nang walang anumang balakid. Ngunit nag-aalala siya kung gusto rin siya ni Hai. Sa sandaling ito, lumitaw din si Hai. Bagaman alam niyang hindi niya tunay na kapatid si Yang Yang, nangako pa rin siyang aalagaan siya sa hinaharap. Pag-uwi, dinala siya upang makilala ang isang lalaki. Ang nasa harap niya ay si Sumin, ang tunay na ama ni Yang Yang. Sa katunayan, ngayon lang niya nalaman na may anak siyang babae, kaya hindi niya hinanap ang anak niya sa loob ng maraming taon. Nang matanggap ang balita mula sa kanyang kaibigan, mabilis siyang bumalik upang kilalanin ang kanyang anak. Umiiyak ang dalaga habang nagkukwento kung paano sila naghirap ng kanyang ina sa loob ng mahabang panahon. Sa loob ng maraming taon, patuloy niyang hinahanap ang ina ni Yang Yang, ngunit hindi niya ito mahanap. Ngayon ay gusto niyang bumawi sa kanyang anak at sumama siya sa Switzerland. Gayunpaman, kailangan pa niya ng mas maraming oras para mag-isip. Bago umalis, gusto pa rin ni Yang Yang na sabihin kay Hai ang lahat ng nararamdaman niya. Hindi niya gustong magkahiwalay sila tulad ng kanyang mga magulang. Kaya, kinuha niya ang lahat ng kanyang lakas loob at tumayo sa harap niya at malakas na sinabi, Hai, mahal kita. Simula nang namatay ang kanyang ina, siya ang taong nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng tiwala. Pagkarinig nito, naisip ni Hai na ito ay pansamantalang pag-ibig ng isang bata. Ngayon ay manhid na ang kanyang damdamin, wala na siyang sigasig upang magsimulang muli ng isang relasyon. Umiiyak ang dalaga at gustong-gusto niyang yakapin siya mula sa likod at sabihin sa kanya ang lahat ng nararamdaman niya, ngunit tinanggihan pa rin siya at itinulak palayo. Nang gabing iyon, nag-iimpake siya habang umiiyak. Marami silang magagandang alaala na magkasama. Kung sinabi lang niya na mahal kita, tiyak na hindi siya lilipad patungong Switzerland. Dahil sa matinding sakit, hiniling niya sa kanyang ama na ayusin ang visa upang makalipad patungong Switzerland sa lalong madaling panahon. Sa paaralan, sinabi rin ni Yang Yang kay Rii ang katotohanan. Hindi para sa kanyang sarili ang layunin ni Hai sa pakikipaglaban, ngunit nais niyang magbigay ng inspirasyon kay Long Rii. Hindi rin gusto ni Long Rii na umalis siya dahil hindi pa gumigising ang kanyang lolo. Sa halip, dapat man lang siyang magpaalam sa kanya. Dahil sa sinabing ito, kumalma siya at nag-isip. Gusto rin niyang magkaroon ng pagkakataon upang magustuhan siya ni Hai. Kaya, kinausap niya ang kanyang ama at sinabing habang dumaraan sa paghihirap ang pamilya Long, hindi niya maaaring iwanan ang mga taong tumulong sa kanya. Naintindihan ng kanyang ama at pumayag siyang bumalik sa Switzerland mamaya. Ang buong pamilya Long ay masaya na mananatili siya ng mas matagal. Kinabukasan, nang umalis ang kanyang ama, ibinigay ni Yang Yang ang diary ng kanyang ina. Sobrang nasaktan siya dahil nakita sila muli pagkatapos ng mahabang panahon, ngunit kailangan niyang umalis.
Ang sitwasyon ng lolo ay naging seryoso at lahat ng nasa pamilya ay labis na nalungkot. Nang malaman ang balita na lumala ang kalagayan ng kanyang lolo, hindi na nag-atubili si Zhang Jingmei at tumakbo sa tabi ni Long Ri. Naiintindihan niya kung gaano kahalaga ang lolo para sa kanya. Pagkatapos niyang magtanong ng ilang bagay, mahigpit siyang niyakap ni Ri. Tila siya ang pinakamatatag na sandigan niya. Sa harap niya, maaari siyang maging totoong sarili niya. Nagsimula na ring mag-alala at magtanong si Long Ri tungkol sa kalusugan ng kanyang ama. Gayunpaman, hindi pa rin niya kayang makipagkasundo kay Hai dahil naramdaman niyang kakaiba ito. Sinabi rin niya ang kanyang mga pagdududa sa kanyang nobya. Maaaring mayroong isang tao sa likod ng lahat ng ito na sinisiraan ang Long Group. Ang pinakamarami niyang pinaghihinalaan ay ang tiyuhin na si Lian Xiaoyu. Pinayuhan siya ng kanyang nobya na makipagtulungan sa kanyang kuya upang maibalik ang Long Group. Pumayag siya na subukan ito at pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ng kanyang lolo upang alamin ang sitwasyon. Tila may problema talaga ang tiyuhin na si Lian Xiaoyu at hawak niya ang puhunan ng ilang shareholders. Pag-uwi, nag-usap-usap muli ang tatlong lalaki. Ipinahayag ni Long Ri na may kinalaman si Lian Xiaoyu sa nangyayari sa Long Group. Ginamit niya ang pag-aagawan ni Hai at Ri sa pagmamana upang hatiin ang mga shareholders. Ang bagay na ito ay nasa inaasahan ni Xiao Kun. Nagpa siya ang ama na pumunta sa ibang bansa upang humingi ng tulong sa mga pangunahing shareholders. Pagkatapos tumayo ang ama, tumayo si Hai at humingi ng tawad sa kanyang nakababatang kapatid sa mga maling nagawa niya. Labis na natuwa si Long Ri at nagpahayag ng pagsisisi sa maraming pagkakataon na nagkasala siya sa kanyang kuya. Sa pagkakataong ito, matapos nilang mag-usap ng harapan, nagkasundo ang magkapatid at nagkikipagkamay. Determinadong hindi nila hahayaang bumagsak ang Long Group. Muling nakipagkita si Zhang Jingmei kay Tianmi. Gusto niyang humingi ng tulong kay Tianmi para sa pamilya Long. Maliban kay Long Ri, anumang kondisyon ay katanggap-tanggap. Napakaprangka din ni Tianmi. Maliban kay Long Ri, wala na akong kailangan. Matapos makita ang ugali ni Ri sa hapagkainan, hindi na niya gustong pahirapan pa ang pamilya Long. Nagpasya siyang sumama sa kanyang anak na si Xiaoyu upang sirain ang pamilya Long na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na makalaban. Ang una nilang target ay ang Boncheng Academy. Sa pulong, humiling si Long Ri na magbitiw. Pakiramdam niya na mas angkop si Hai para sa school board kaysa sa kanya. Ito ay isang desisyon na ginawa niya matapos niyang pag-isipan itong mabuti. Lubos na sinusuportahan at pinagkakatiwalaan ni Zhang Jingmei ang ginagawa ni Long Ri. Kinabukasan, may malaking nangyari sa Boncheng. Sabay-sabay na nagbitiw ang lahat ng mga guro. Alam ng lahat na gawa ito ng pamilya Lian. Kung sa bagay, pamilya pa rin iyon sa panig ng ina ni Ri, kaya ayaw ni Hai na makialam ang kanyang kapatid. Gayunpaman, lahat ay nagkaisa upang protektahan ang Boncheng. Sa pulong ng school board, matindi ang pagtatalo ng mga shareholders. Sinasabi pa nila na kulang sa karanasan ang isang batang tulad ni Hai at posibleng bawiin ng ilang shareholders ang kanilang puhunan. Nang makita ang sitwasyon na hindi maganda, ginamit ni Hai ang kanyang karangalan upang garantiya na ibabalik niya ang paaralan sa tamang landas sa loob ng isang linggo. Umalis na ang mga guro sa paaralan, kaya ang grupo ng 5 ang mamamahala sa mga klase. Pansamantala, matatag pa rin ang sitwasyon ng paaralan. Nang gabing iyon, dumalaw si Zhang Jingmei sa lolo ng kanyang kasintahan. Nang makita ito ni Long Ri mula sa labas, bumiti siya ng may kasiyahan. Sa loob, nagbahagi si Zhang Jingmei sa lolo ng kanyang mga paghihirap sa loob ng mahabang panahon. Narinig ito ni Long Ri mula sa labas. Sa sandaling lumabas si Zhang Jingmei sa silid, lumapit si Ri at niyakap siya. Sa oras na ito, habang nag-uusap ang magkapatid sa silid, pumasok si Changxi at ibinigay kay Hai ang isang dokumento. Ito ay isang listahan ng mga kilalang propesor na pupunta sa Boncheng upang makipag-usap sa susunod na linggo. Sinabi rin niya na lahat ng ito ay tinulungan ni Tianmi. Sa ngayon, mas matatag na ang kalagayan ng lolo. Ipinahayag ng magkapatid sa lolo na sa susunod na Lunes, pipirmahan ng Boncheng ang kontrata ng IF. Tumango ang lolo ng may kasiyahan sa kanyang 2 apo. Tila lahat ay nagiging positibo. Sa kabilang panig, mayroong isang misteryosong transaksyon si Luo Sanguay na may napakalaking gantimpala. Dumating na ang Lunes at handa na sina Hai at Long Ri para sa pagpirma ng kontrata. Si Yang Yang ay naglalakad sa kalsada nang makita niya ang isang babae na kamukha ng kanyang ina, kaya sinundan niya ito. Hindi niya inaasahan na sa isang liblib na lugar, may ilang lalaki na naghihintay at may masamang balak na kidnapin siya. Sa totoo lang, si Luo Sanguay ang nasa likod ng lahat ng ito upang takutin ang magkapatid na Long. Nakatanggap din si Long Ri ng isang mensaheng nagbabanta na kinidnap si Yang Yang. Hiniling nila na pumunta siya sa North Harbor. Pagdating ni Hai, nakatanggap din siya ng mensahe, ngunit sa West Bank ang meeting point. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-isa si Long Ri sa meeting point, ngunit natumba siya ng isang malaking troso. Dumating din si Hai sa meeting point kasama ang grupo. Nakilala niya si Yang Yang na nakakulong din doon. Isinakay silang dalawa sa kotse, ngunit sa kabutihang palad, nakatakas si Yang Yang at tinawagan si Zhang Jingmei. Mabilis na tumakbo si Zhang Jingmei upang ipaalam sa ginang at sa kanyang pamilya ang nangyari. Pagkatapos, mabilis ding bumalik si Yang Yang. Pagkatapos suriin ang sitwasyon, natuklasan niya na ang kanyang tatay-tatayan ang nasa likod ng lahat. Sa sandaling ito, tumawag si Luo Sanguay upang bantaan ang ginang at pilitin siyang pumili sa 2 niyang minamahal na anak na lalaki. Sa harap ng banta sa buhay ng 2 anak na lalaki, labis na nag-alala si Ginang Long. Sa Boncheng Academy, abala sina Zhang Jingmei at Tianmi sa pag-aasikaso sa pagpirma ng kontrata. Nalaman ni Tianmi ang balita na nasa panganib ang magkapatid na Ri, ngunit kailangan niyang manatiling kalmado.
Siya ang kumatawan sa buong paaralan upang diretsong pumirma ng kontrata sa IF. Nalaman ni Haigi at Long Rii na si Luo Sanguay ay inutusan lang ng iba na gawin ito. Matalinong nag-alok si Haigi ng dobleng halaga kaysa sa natanggap ni Luo Sanguay na nagpatigil sa huli. Ngunit sa kabilang panig, nagpatuloy sila sa kanilang kahilingan na patayin ni Luo Sanguay ang magkapatid na Long upang makuha ang buong bayad. Mahilig sa pera si Luo Sanguay, ngunit hindi siya ganoon kalupit. Alam ni Long Rii na malapit na silang mamatay, kaya tinawag niya si Haigi na kuya, na labis na ikinatuwa niya. Nag-usap sila tungkol sa maraming bagay. Tinatanong ni Long Rii ang kanyang kuya kung ang pag-aagawan nila sa pagmamana ay para lang sa layunin ang pagpukao ng kanyang kalooban. Tama. Bagaman nasa isang seryosong sitwasyon, nagbiro pa rin ang magkapatid sa isa't isa at masaya. Sa sandaling ito, ang tatlo na sina Zhang Jingmei ay nagmaneho upang hanapin ang lugar kung saan nakakulong ang magkapatid, ngunit walang tao doon. Naalala ni Yang na si Haigi ay isinakay sa isang puting kotse, ngunit hindi niya matandaan ang buong plate number. Naalala lang niya na ang nasa gitna ay Siyam at ang huli ay 7. Inutusan ni Zhang Jingmei ang kanyang dalawang kaibigan sa bahay na hanapin ang impormasyon tungkol sa kotse. Sa sandaling ito, dumating si Xiaoyu sa lugar kung saan nakakulong ang magkapatid. Sinabi niya na huwag na silang umasa sa kanilang lolo at lola. Ang dalawang matandang iyon ay sumisira sa aking mga plano. Samantalahin ko ang pagkakataong ito upang patayin ang tagapagmana ng pamilya Long. Kapag ang pamilya ninyo ay nasira, magiging masaya ako. Galit na galit si Long Rii at gustong labanan ang kanyang tiyuhin. Sa Boncheng, matagumpay na pinamahalaan ni Chayani ang pagpirma ng kontrata at opisyal na sumali sa EE system. Walang kwenta talaga si Xiaoyu. Pilit niyang pinagtatalo ang dalawang pamangkin niya habang siya naman ay nanonood lang para sa kasiyahan. Ngunit hindi sumuko ang magkapatid na sina Haigi at Long Rii at determinado silang lumaban. Nang makita ni Luo Sanguay ang matinding laban, tumakbo siya palayo. Matapos ang ilang sandali, natagpuan ni Zhang Jingmei ang lokasyon ng van at mabilis siyang nagmaneho patungo doon. Pagkatapos ng matinding laban sa pagitan ng dalawang panig, natapos na rin ang laban. Umupo ang lahat sa sahig upang magpahinga at magpalakas. Ang magkapatid na Long ay puro sugat at humihinga habang nakasandal sa isa't isa. Sa sandaling ito, lumabas ang tiyuhin na si Xiaoyu at naghanda na upang ipadala ang dalawang magkapatid upang makasama ang kanilang mga ninuno. Sa gitna ng panganib, sa kabutihang palad, dumating sa oras ang grupo ni Zhang Jingmei at ang kanilang mga kaeskwela upang iligtas sila. Nakahinga ng maluwag ang mga magulang sa bahay nang matanggap ang balita na ligtas na nailigtas ang kanilang dalawang anak. Mabilis na lumipas ang ilang taon. Si Zhang Jingmei ay naging isang mahusay na batang direktor. Si Han Zaihe ay isa ring sikat na aktres at si Bangbang ay isa ng mahusay na producer ng pelikula. Gumawa si Zhang Jingmei ng kanyang unang pelikula at nakatanggap ng malaking suporta mula sa lahat. Ang buong pamilya Long at ang lolo ay nagmaneho ng kanilang mga supercars patungo sa set ng pelikula upang batiin si Zhang Jingmei, ang kanilang manugang. Ngayon ay may magandang impresyon na ang lolo sa kanya at personal na sinabi kay Zhang Jingmei na dalhin siya para manood. Sa araw na ito, sinamantala ni Long Rii ang pagkakataon na naroon ang lahat upang mag-propose kay Zhang Jingmei. Ang lahat ay nagsigawan, payag, payag. Sa huli, pumayag si Zhang Jingmei at isinuot ni Long Rii ang singsing sa kanya. Naghiyawan ang lahat, halik, halik. Kaya, pagkatapos ng maraming pagsubok at hirap sa kanilang kabataan, sa wakas ay naghalikan sila sa publiko. Ito ay talagang isang nakakaantig na kwento ng pag-ibig. Magkasama nilang nilampasan ang pinakamahirap na araw ng kanilang kabataan. Ngayon ay dumating na ang araw para anihin ng mag-asawa ang matatamis na bunga. Magkasama sina Long Rii at Zhang Jingmei na naglalaro sa burol. Sumigaw si Long Rii, "Zhang Jingmei, mahal kita." Dito nagtatapos ang episode ngayon. Salamat sa panonood. Sa ngayon, paalam at hanggang sa muli.